Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3721-3740. Kabanata 3721 Pag-atake ng Blue Sky Sect. Habang papunta siya para bisitahin si Levi, nabangga ni Forlivia si Phoenix at ang iba pa. Nako, ang grupo ay lubos na nataranta nang mapansin nila kung gaano siya ka-relax. Nakaapekto ba ang lahat ng stress kay Evie? Nag-aalalang tanong ni Asher Dragon. Ang Tripartite Alliance ay naglalagay ng maraming presyon sa lahat kamakailan. Kung kahit ang mga pinakabatikang manlalaban na tulad natin ay nahihirapan, ano pa ba ang aasahan natin sa isang bata? Maaaring siya ay makapangyarihan, ngunit duda ako na ang kanyang emosyonal na katatagan ay kasing lakas ng sa atin. Kapag nagsimula ang digmaan, kailangan nating gawin ang lahat para mailabas si Evie dito ng ligtas, dagdag ni Asher Dragon na may determinasyon. Agad namang tumango ang iba bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, si Forlivia ang kanilang huling pag-asa, at hanggat mayroon siyang sapat na oras, wala siyang problemang maabot ang tugatog. Noon lang, nagulat ang isa sa kanilang mga subordinate, urgent news. Ilang mga elite ang naglunsad ng sorpresang pag-atake sa amin, at ang aming mga bantay sa panlabas na bahagi ay hindi na makayanan ng mas matagal. Hindi na kailangang sabihin, natulala si Phoenix at ang iba pa. Ano? Mag-counterattack tayo ayon sa plano at mag-deploy ng mga elite para protektahan si boss. Hindi siya makagalaw sa kalagayan niya ngayon, utos ni Asher Dragon. Habang naglalakad siya kasama ang kanyang mga tauhan, inatasan niya ang ilan sa kanila na protektahan sina Levi at Forlivia habang ang iba ay nagtipon ng mga puwersa upang maghanda para sa labanan. Si Floyd, na nagpapatrolya sa paligid, ang unang nakatanggap ng hangin sa sorpresang pag-atake ng Ecclesiastic Order. Lahat, manatiling kalmado. Hayaan mo muna akong makipagkita kay Master Thundera. Inisave niya ang kanyang lakas para sa paparating na labanan at umaasa na ang kanyang mga pagsisikap ay makakatulong na patatagin ang kanyang reputasyon sa base. Higit pa rito, pagkatapos ng paglalamon ng enerhiya, walang duda na ang antas ng kanyang paglilinang ay bumuti ng mabilis. To top it all off, alam ni Floyd na sa patnubay ni Gloria, hindi siya magagapi kapag nabura niya ang mga tulad ng Kenforth's Paladins. Umalis ka sa daan ko. Sigaw niya habang tumatakbo sa base. Ako na ang bahala sa matandang geezer na si Master Thundera. Nang makita kung gaano kawalang takot si Floyd, tuwang-tuwa siyang gumawa ng paraan para sa kanya. Floyd, yan para sa'yo. Ang kanyang katapangan ay nagiging katulad ng kay Master. Talaga. Sana sirain niya si Master Thundera. Pero marami siyang Kenforth fighters na kasama niya. Dahil doon, muling bumalot sa base ang isang ulap ng dilim. Samantala, nakarating na si Floyd sa frontline, at nakita na lamang ni Thundera na maluwag ang kanilang mga bantay. Hoy, matandang umutot, kunin mo ito, sigaw niya habang tinatamaan ng palad ang dibdib ng huli. Dahil walang intensyon na iwasan ang pag-atake ni Floyd, sumugod si Thundera para makipagkita sa kanya. Ah, ikaw pala si Floyd. Dahil may death wish ka, tutulungan kitang matupad ito. Boom, boom, boom. Parehong lalaki ang nagpakawala ng mga ulap ng nakakatakot na aura ng enerhiya, at ang ingay mula sa kanilang mga banggaan ay talagang nakakabingi. Noong una, inisip ni Thundera na si Floyd ay madaling pumatay at hindi nag-abala na ibigay ang lahat. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kanilang laban, napagtanto niya na kahit 60% ng kanyang kapangyarihan ay hindi sapat upang hadlangan ang huli. Hindi ako makapaniwala na umabot ka sa ganitong antas. Bulalas ni Thundera. Nang marinig iyon, naramdaman ni Floyd ang agarang pagpapalakas sa kanyang moral. Ha, I bet akala niya hindi ako ang kakampi niya. Invincible ka ba talaga dahil nakapunta ka sa Kenforth? Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Sigaw niya bago naglunsad ng matinding pag-atake. Parehong lalaki ay bumalik sa isang neck-to-neck away, at Thundera, walang alinlangan, ay galit na galit. Kabastusan.
Sa lalong madaling panahon, dumating sina Zoe, Asher Dragon, at ang iba pa at nakipaglaban sa Ecclesiastic Order. Sa una, ang mga mula sa Blue Sky Sect ay hindi nakita ang pangangailangan na sumali sa labanan, iniisip na magagawa ni Thundera na lipulin ang buong base ng mag-isa. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang nila kailangan na magtipid ng kanilang enerhiya para sa mga biglaang pagbabago, ngunit kailangan din nilang pigilan ang mga manlalaban ng Void Sect mula sa pag-atake sa kanila. Sa kasamaang palad, sa sandaling magsimula ang labanan, hindi nagtagal ay napagtanto ni Hansel na hindi magiging madali para sa Thundera na sakupin ang base. Isang bagay ang sigurado, ang kanilang blitzkrieg na taktika ay hindi naaayon sa plano. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3722 Trump Card. Master Hansel, tulungan natin sila. Hindi namin gusto ang anumang hindi kinakailangang komplikasyon, hindi ba? Mungkahi ni Jasper. Oo, sagot ni Hansel sabay tango. Bilisan natin ito. Sa pamamagitan nito, 7 mandirigma mula sa Blue Sky Sect ang sumali sa labanan at agad na binaliktad ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga mandirigma mula sa Kenfort, at kahit na hindi nila pinakawalan ang kanilang buong kapangyarihan, ito ay higit pa sa sapat upang harapin ang isang suntok sa base. Sa loob ng ilang segundo, tumaas ng husto ang mga nasawi sa mga basing miyembro. Ang sitwasyon ni Floyd, masyadong, ay nagsimulang lumala sa paglipas ng panahon. Kahit na ayaw niyang aminin, pinagpapalo siya ni Thundera. Sa kasamaang palad, si Zoe at ang iba pa ay nagtamo rin ng mga pinsala. Noon lang, nakita ni Hansel si Forlivia at tumakbo papunta sa kanya. Kunin mo ang bata. Evie, mag-ingat ka. Nagbabala si Zoe at ang iba pa. Bagamat gusto nilang tumalon para iligtas siya, alam nilang wala silang magawa. Nahihirapan na silang makasabay sa pagsalakay ng mga manlalaban ng Blue Sky Sect, kaya paano pa sila makakagawa? Sa pinakakritikal na sandali, ang rearguard ng Ecclesiastic Order ay biglang bumagsak sa kaguluhan. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan at helenghing, at ang mga tao ay itinapon sa hangin bago bumagsak sa lupa na may malubhang pinsala. Mabilis na lumingon si Hansel at ang iba para tingnan kung ano ang nangyayari. Anong nangyayari? Tanong ni Thundera na nakakunot ang noo habang nakatingin sa direksyon ng kaguluhan. Sa kanyang kakilakilabot, daan-daang mga tropa ang umatake sa kanila mula sa lahat ng direksyon, at ang kanilang mga pinuno ay nagngangalit, na iniwan ang marami sa mga elite ng Ecclesiastic Order na patay o nasugatan. Sina Mia at Winona. May Fiery Demon at Bruno din. Nandito rin si Divine Brigadier at the Cardinal Hall General. Ang mga reinforcement ay hindi maaaring dumating sa isang mas mahusay na oras, kaya natural, si Zoe at ang iba pa ay tuwang-tuwa. Higit pa rito, si Mia, Winona, at ang iba pa ay napakalakas na kahit ang mga elite ng Ecclesiastic Order ay hindi nila katapat. Mommy, sa wakas ay maibabalik na natin ang mga bagay-bagay. Nakangiting sabi ni Forlivia. Nang makita ang ngisi sa mukha ng kanyang anak, biglang may napagtanto si Zoe, ngunit sayang, hindi siya nabigyang daan ng kanilang sitwasyon ngayon na pag-isipan ito. Are you expecting to turn the tide with this pathetic lot? Anong biro? Sigaw ni Hansel bago manguna para sumugod kay Cyrus. Mabilis na sumunod ang mga paladin mula sa Void Sect at hinarap si Mia at ang iba pa. Kaya lang, mas naging matindi ang labanan. Alamin natin kung gaano kahusay ang master ng Blue Sky Sect. Nagmumuni-muni si Winona habang inihampas ang palad niya sa dibdib ni Hansel. Isang napakalakas na bagzo ng hangin ang agad na bumuhos, ang lakas nito kaya't nabaluktot ang espasyo sa kanilang paligid at halos mapunit ito. Mayabang kang brat, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Ganti ni Hansel, walang paraan na umatras ako dito. Sigurado akong mapapatay ko si Winona sa isang putok lang. Nako, nagdalawang isip si Hansel nang bumangga ang palad niya sa palad ni Winona. Napakatindi ng pressure mula sa pagsabog na sa kabila ng proteksyon ng kanyang energy shield, nararamdaman pa rin niya ang pananakit ng kanyang pisngi. Bukod pa riyan, napaatras siya ng malakas na pag-urong ng ilang hakbang bago niya nahabol ang kanyang paa. Siyempre, hindi rin naging madali ang mga bagay para kay Winona. Napaatras din siya mula sa puwersa, ngunit ang nakakagulat, nanatili siyang kalmado at nakatutok. Paano magkakaroon ng napakalakas na manlalaban sa makamundong mundo?
Ungol ni Hansel, sumikip ang mukha niya sa panginginig. Maaaring hindi ko nailabas ang aking buong kapangyarihan, ngunit ang welga na iyon ay hindi bababa sa 70% nito. Paanong nakatayo pa rin si Winona at pinipigilan ako? Pakiramdam ko ay napahiya ako. Kailangan mong mamatay ngayon, sigaw ni Hansel. Kasabay nito, nawala siya sa isang itim na anino at mabilis na muling lumitaw sa likod ni Winona. Pero bago pa man siya makaatake, bigla siyang nakaramdam ng nakakatakot na presensya sa likuran niya. Sneak attack. Natigilan si Hansel. Dahil naramdaman niyang na-freeze siya sa isang segundo, alam niyang may isang bagay na hindi maganda. Parang may invisible force na nagkulong sa kanya sa lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3723 si Levi at ang kanyang mga elite. Bilang isang cultivator, lubos na nababatid ni Hansel ang mga panganib sa paligid niya, at ang pakiramdam ng pag-iisip ay patuloy na lumalago. Ang pagiging nakaugat sa lugar ay maaaring hindi isang malaking bagay para sa mga ordinaryong tao, ngunit ito ay walang alinlangan na isang buhay at kamatayang sitwasyon para sa mga mandirigma sa parehong klase. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na pagdagsa ng enerhiya ang dumaan kay Hansel. Oh, shitty! Ungol niya bago nag-activate ng protection technique. Ang mga layer ng enerhiya ay agad na sumabog at pinalibutan si Hansel, binalot siya ng tila isang makapal na kalasag ng enerhiya. Boom! Sa sumunod na segundo, isang bugzo ng hangin ang hamampas habang ang hampas ng palad ay tumama sa likod ng energy shield ni Hansel. Basag! Kaagad na nabuo ang isang bitek ng gagamba at nagsimulang kumalat, at hindi nagtagal ay nagkapira-piraso ang kalasag. Sa wakas ay nawalan ng balanse si Hansel at pinalipad paatras ng malakas na puwersa. Hanggang sa mahigit 10 talampakan na ang layo niya ay hindi niya nagawang mahabol ang kanyang paa. *8. Pagmumura niya habang pinupunasan ang dugo sa gilid ng bibig niya. Ang pag-atake ay nag-iwan sa kanya ng panloob na pinsala, at kahit na hindi ito malubha, gayunpaman ay naapektuhan siya nito. Ikaw ay isang grupo ng mga hindi matiis na tanga. Sigaw ni Hansel habang namumuo ang galit sa kanyang mga ugat. Kailangan kong sirain kayong lahat ngayon. Kung may lumabas na balita na sinaktan ako ng isang manlalaban mula sa makamundong mundo, paano ko mapapanatili ang aking kinatatayuan sa Kenfort? Mag-ingat ka, Mia. This guy has gone mad, babala ni Winona. As it turned out, si Mia ang nakapuslit kay Hansel. Nakapatay lang siya ng ilang elite mula sa ecclesiastic order nang mapagtanto niya ang plano ng huli na salakayin si Winona. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Mas gagamit pa ako ng puwersa kung alam kong napakakapal ng balat niya. Arg! Nakakahiya. Akala ko ang palihim kong pag-atake ay makakasakit kay Hansel, ngunit sino ang nakakaalam na makakaligtas siya sa ganoong kaunting pinsala. Ang lakas ng loob mong saktan si Master Hansel. Maghanda para mamatay. Biglang sumigaw ang isa sa mga paladin mula sa Blue Sky Sect. Nang makitang pagkakataon na niya na sumikat, agad niyang sinugod si Mia. Ikaw ang patay na karne. Sagot ni Mia, kumikislap ang mga mata sa matinding determinasyon. Bang! 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 Paikot-ikot ang magkabilang figure habang nagpapalitan sila ng suntok, unti-unting tumataas ang kanilang bilis hanggang sa naging blur. Hindi nagtagal, ang natitira na lang ay ang mapurol na katok mula sa kanilang mga sipa at suntok. Nang makita niyang gustong tulungan ni Winona si Mia, ipinagpatuloy ni Hansel ang kanyang pag-atake. Hoy! Ako ang kalaban mo. Sa pagkakataong ito, tila nabaliw siya at halos hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Winona na makabawi. Sa kabutihang palad, ang huli ay nakakuha ng napakalaking pagpapalakas sa kapangyarihan pagkatapos gumamit ng ilang super spiritual na linya ng ley upang mag-metamorphose. Kung hindi, walang paraan na mahawakan niya si Hansel. Sa paglipas ng panahon, gayunpaman, napagtanto ni Hansel na si Winona ay parang bola ng bulak. Gaano man kalakas ang kanyang ginamit, tila lagi niya itong naaabsorb at nalilihis. Nako, nakakadismaya ito. Nasa akin ang lahat ng lakas sa mundo, ngunit tila hindi ako matamaan. *8, magsasaka ka. Puputukan kita. Sigaw niya, halatang nawalan na siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Nako, kung gaano ka-frustrate si Hansel, hindi niya magawang matamaan si Winona. Sa kabaligtaran, unti-unting lumala ang sitwasyon para sa kanya,
hanggang sa puntong kalaunan ay nakuha ng huli. Nasisiraan na ng bait si Master Hansel. Hindi natin siya hahayaang magpatuloy ng ganito, bulong ni Jasper. Nakita niya ang mga pagbabago kay Hansel at alam niyang hinding-hindi may lalabas ng huli ang kanyang buong lakas sa pakikipaglaban sa kanyang kasalukuyang estado ng pag-iisip. Ang mas malala pa, baka samantalahin pa ng kalaban ang pagkakataon para bigyan siya ng matinding suntok. Bilisan mo at tulungan mo si Master Hansel, sabi ni Jasper bago hangina ang boses niya. Sa nangyari, napansin niya na maging ang mga paladin mula sa Blue Sky Sect ay nahihirapan sa labanan. Ang masama pa nito, ang lumalaban kay Mia ay malinaw na nasa talo. Paano nangyari ito? Kailan biglang nakapaligid sa kanya ang lahat ng mga elite na ito? Bumantong hininga si Jasper. Kung magpapatuloy ito, ilang oras na lang bago masugatan o mapatay ni Mia ang paladin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3724 na pagtakas ng Blue Sky Sect. Ang iba pang tropa ng kaaway ay hindi rin gumanda. Hindi lang sila natalo sa labanan, ngunit dalawa sa kanila ay nagtamo rin ng panloob na pinsala. Hindi ito gagawin. Kailangan nating umatras sa lalong madaling panahon. Kung hindi, may posibilidad na mapahamak ang buong hukbo natin. Sabi ni Jasper. Maya-maya lang ay umalangaw-ngaw mula sa likuran ang malamig na boses ni Cyrus. Hoy, matanda, hindi ngayon ang oras para mangarap ng gising. Kunin mo ito. Natigilan si Jasper nang pumasok ang kanyang instinct sa panganib. Alam niyang huli na para makaiwas sa pag-atake, sa halip ay mabilis niyang isinaaktibo ang kanyang diskarte sa proteksyon. Sa sumunod na segundo, isang malakas na puwersa ang tumama sa kanya mula sa likod, na naging sanhi ng pagkabasag ng energy shield na katatapos lang na materialize. Agad na tumilapon si Jasper, at halos hindi mabata ang matinding sakit na naramdaman niya. Kung hindi dahil sa pagpipigil niya ng gana, kanina pa siya samuka ng dugo. How dare you? Sumigaw siya, sumimangot ang mukha niya. Nanginginig siya sa galit at wala nang ibang gusto kundi ang gawing tumpok ng abo si Cyrus. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng pagiging makatuwiran na hindi magiging matalino na manatili pa. Sapat na ang masamang pakikitungo sa mga piling tropa ni Levi, ngunit mas masahol pa kung ang Glorian Order at Void Sect ay sumali sa labanan. Mabuburi tayo pag nangyari yon. Master Hansel, hindi maganda ang mga bagay. Kailangan na nating umatras, sigaw niya. Sa kasamaang palad, ang kanyang mabuting sinadya na babala ay nakagambala sa ilang paladin, na nauwi sa matinding suntok ng kanilang mga kalaban. Pumalakpak, kaya lang, dead on the spot ang dalawa sa kanila, habang kritikal naman ang tatlo. Maging si Hansel ay nakatanggap ng tatlong magkakasunod na hampas ng palad at dumudugo mula sa bibig, ang kanyang mukha ay namumutla. Tara na, sigaw niya, shitty. Ang lahat ay nawala na hugis peras. Ang mga tropa ni Levi ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ang ekspresyon din ni Thundera ay naging malungkot noon. Kakalabanin ko pa si Floyd kanina, pero mas lalo lang lumala nang sumama si Bruno at ang iba pa. Sa itsura nito, walang paraan na manalo tayo sa laban na ito, lalo na kapag lahat tayo ay nasugatan na. Dahil dito, naglaban sina Hansel at Jasper at nakatakas kasama si Thundera at ang tatlong sugatang paladin, na iniwan ang dalawang bangkay ng kanilang mga namatay na kasamahan. Huwag mo silang sundan. Kung tutuusin, dahil marami pa ring hindi alam at walang balita tungkol sa Glorian Order o Void Sect, magiging kapahamakan kung hahabulin ng panig ni Levi, sa gayon ay magbibigay sa kanilang mga kaaway ng pagkakataon na salakayin ang base. Bukod dito, hindi rin naging madali si Winona at ang iba pa. Matagumpay nilang napatakbo si Hansel at ang kanyang mga crony, ngunit sa parehong oras, naubos din nila ang maraming kapangyarihan. Marami ring tropa ang nasugatan at nangangailangan ng agarang paggamot. Samantala, nakatanggap din ang Glorian Order ng balita tungkol sa pag-atake ni Hansel. Ano? Ang Ecclesiastic Order ay nagsagawa ng pag-atake ng mas maaga kaysa sa plano. Hindi makapaniwalang tanong ni Gloria. Dahil ang tanging nakakaalam ng misyon ay si Thundera at ang kanyang panloob na bilog, kahit ang Glorian Order ay hindi naghinala tungkol dito. Hindi maganda iyan, ungol ni Grant. Sa tingin ko gusto nilang tapusin ang laban at matapos para makawin nila ang mga mahiwagang halamang gamot na kontrolado ng base ni Levi.
Hindi na kailangang sabihin, ang iba ay sumang-ayon sa kanya. Hindi natin sila hahayaan, sabi ni Gloria na may malamig na pagngisi. Malamang huli na para sumugod ngayon. Alam kung gaano sila kalakas, ang walang kwentang tropa ni Levi ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanilang magkasanib na pag-atake, katwiran ni Wade. Maya-maya lang ay bumalik ang isa nilang subordinate na may dalang update. Lord Gloria, biglang nakatanggap ng reinforcements ang base ni Levi mula sa maraming elite. Ang mga mandirigman ni Master Thundera at Blue Sky Sect ay nasugatan at tumakas. Ang balitang iyon ay nagpagulat sa lahat habang sila ay nagpapalitan ng nagtatakang tingin. Paano ito posible? Sino ang mga elite nila? Paano nila nagawang saktan si Hansel at ang iba pa? Hindi ka panipaniwala iyon. Sandaling nag-isip si Gloria bago nagsalita. Kahit sino pa ang mga elite nila, siguradong naubos sila sa laban. Dumating na ang ating gininto ang pagkakataon. Sa kabila ng pagkalito, unti-unting nakuha ng lahat ang pahiwatig ni Gloria. Kung ganoon, kung aatake tayo sa base ngayon, makakamit natin ang mga benepisyo, nakangiting sabi ni Wade. Tumanggaw si Gloria, sundin mo ang utos ko. Lahat ng mga tropa ay aalis at atakihin ang base ni Levi. Sabay-sabay din nating buburahin ang Ecclesiastic Order. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3725 nagiging mas malakas sila. Nagpunta ang grupo upang linisin ang larangan ng digmaan sa loob ng base. Nagulat sila nang makita ang mga elite ng Ecclesiastic Order na umuungol sa sakit o nakahiga sa lupa, lalo na nang dumapo ang kanilang mga tingin sa dalawang katawan mula sa Blue Sky Sect. Napalingon si Zoe kina Winona, Mia, at ang iba sa gulat. Napakaraming katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan sa sandaling iyon na hindi niya alam kung saan magsisimula. Paano mo nagawa, Winona? Ang ganitong antas ng lakas ng pakikipaglaban ay kahanga-hanga. Biglang naalala ni Zoe ang eksena kung saan bumalik si Forlivius sa base na may nakaka-relax na hitsura. Naalala kong hinimok ko si Evie na tumakas para sa kanyang buhay. Ngunit sinabi niyang maaaring may pilak na linang sa dulo ng lagusan at inaliw pa niya ako na huwag masyadong malungkot. Sigurado akong may alam si Evie. Sigurado si Zoe na hindi mahuhulaan ng kanyang anak ang hinaharap. Ito ay nangangahulugan lamang na nakatanggap si Forlivia ng impormasyon mula sa kung saan kung mayroon siyang nakaka-relax na ekspresyon sa kanyang mukha. Bukod pa rito, magiging masaya ang mga tripulante sa base kung alam nila ang tungkol sa reinforcement na darating para tulungan sila. Madali para sa dalawang tao na magpakita ng palabas, ngunit mahirap para sa lahat na gumawa ng parehong pagkilos dahil maaaring may sumuko sa kanilang sarili. Kailangan kong tanungin si Evie pagkatapos ng labanan. Nagpa siya si Zoe. Nakakatakot ang mga kakayahan ni Mia at Winona. Hindi nila ito ipinakita, kaya hindi ko inaasahan na magpapakawala sila ng napakalakas na pag-atake. Oo, lalo na si Bruno. Parang ibang-iba na siya sa dati. Napakalayo namin kumpara sa kanila. Napag-usapan ni Phoenix at ng iba ang nangyari kanina. Akala nila ay matatalo sila sa labanan ngunit dumating ang markang Paiwa reinforcement at inikat ang mesa. Si Winona at Mia ay parehong nilinang ang basic technique ni Boss. Ang kanilang pagpapabuti ay maaaring hindi halata sa simula, ngunit mayroon silang maraming puwang para sa pagpapabuti. Iminungkahi din ni Boss na linangin ko ang pangunahing pamamaraan noon, ngunit gusto ko ng mabilis na tagumpay, kaya nilinang ko ang pamamaraan ni Forlivius sa halip. Medyo nagsisisi na ako ngayon, sabi ni Phoenix na may bakas ng panghihinayang sa boses. Tumanggaw si Asher Dragon at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Nanghinayang sila sa hindi nila pakikinig sa mungkahi ni Levi. Kung hindi, malaki ang naitulong nito sa kanila sa krisis sa araw na iyon. Si Floyd ang pinaka-nagulat sa kanilang lahat. Nilalayon kong maging kanang kamay ni Levi sa labanang ito. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na magiging madaling target ako sa labanan ni Master Thundera. Malamang napatay na ako kung hindi dumating ang tulong sa tamang oras. Ang pinaka-ironic na bagay ay si Bruno ay ang tulong. Ang taong natalo ko sa isang suntok pagkatapos niyang suruan si Gloria ang siyang nagligtas sa akin. Lalong napahiya si Floyd matapos niyang masaksihan ang mga kakayahan ni Bruno. Paano umunlad si Bruno sa ganoong antas sa loob ng ilang maikling araw? Hindi man lang niya ako nagawang makipagpalitan ng higit sa isang suntok sa nakaraang bakbakan. Pero,
Mukhang mas makapangyarihan siya ngayon kaysa sa akin. Pakiramdam ni Floyd ay may mali nang maalala niyang lumabas si Bruno kasama ang kanyang 80 estudyante. Hindi kaya mission ang outing nila dati kundi secret training session. Namulat ang realisasyon kay Floyd. Iyon ay noong hindi ko mahanap si Winona at ang iba pa kahit saan sa base. Napansin ko na kahit si Master paminsan-minsan ay umaalis sa base noong mga oras na iyon. Walang ideya si Zoe at ang iba pa kung saan siya nagpunta. Tiyak na sinanay sila ni Levi ng palihim, kung hindi, hindi sila magiging mabilis na umunlad. Hindi ako makapaniwala na itinuring ko siyang instructor ko, pero hindi man lang niya ako inisip noong nagbibigay siya ng mga secret training session. Kasuklam-suklam. Lalong lumakas ang galit ni Floyd sa pag-iisip, lalo na nang mabaigo ang plano niyang sumikat sa labanang iyon at nagresulta sa halip na maging tagapagligtas ng base si Winona at ang iba pa. Lahat ay nakatingin sa kanila ng may paghanga at nasisiyahang mga tingin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3726 na paano si Levi. Ang lahat ng ito ay dapat na akin. Kasalanan lahat ni Levi kung bakit nagturo sa iba sa likod ko. Sasaksakin ko na sana siya sa likod kung nalaman ko kanina. Ang apoy ng galit kay Floyd ay nag-alab ng husto. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng napakahigpit na umalangaw mula sa mga ito ang mga basag na tunog. Ang grupong ito ang nagnakaw ng aking kaluwalhatian. Wait lang kayong lahat. Lahat kayo ay magsisisi sa pagpapabiil sa akin balang araw. Umungol si Floyd sa loob. Mapapansin ng isa na may umiikot na itim na purplish sa mga mata ni Floyd kung may nakatingin sa kanya. Ang tanawin ay medyo nakakaakit. Samantala, sa loob ng pangunahing bulwagan ng Glorian Order, kakabigay pa lang ni Gloria ng utos, ngunit pinigilan siya ni Wade. Lord Gloria, wala ka bang kakilala sa loob ng malapit na bilog ni Levi? Maaari kang magdesisyon pagkatapos mong maunawaan ang sitwasyon sa pamamagitan niya. Kung tutuusin, hindi inaasahan na matalo ang Blue Sky Sect. Dahil gusto naming lipulin ang mga puwersa ni Levi, ang pagkakaroon ng masusing pag-unawa sa kanilang sitwasyon ay napakahalaga. Naningkit ang mga mata ni Gloria, inisip na may katuturan ang mga sinabi ni Wade. Tama ka. Ang masusing pag-unawa sa kanilang sitwasyon ay magbibigay sa atin ng mataas na kamay at magagarantiya ng ating tagumpay sa labanan laban sa kanila. Tatanungin ko si Floyd ngayon. Agad na inabot ni Gloria ang communication device para makontak si Floyd. Nalungkot si Floyd nang tawagin siya ni Gloria. Ang kanyang tawag ay parang balsamo sa kanyang nasaktang pride. Kamusta, Floyd? Narinig kong gumalaw si Master Thundera at ang iba pa kanina. Kasalanan ko ang lahat kung bakit masyadong mababa ang ranggo at hindi ako nakakuha ng balita kanina. Maaari kang magkaroon ng oras upang bumuo ng isang defensive formation, kung hindi man. Ipinahayag ni Gloria ang kanyang pag-aalala at pagkakasala sa sitwasyon ni Floyd. Okay lang ako, Gloria. Ang kanyang kaginhawaan ay umalma sa kanya. Sa mas mabuting kalooban, inaliw niya ito. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Gloria. Hindi mo kasalanan. Ang gumawa ng hakbang ay si Master Thundera at ang mga elite ng Blue Sky Sect. Maging ang mga elite ng Ecclesiastic Order na bahagi ng labanan ay pinagkakatiwala ang mga subordinate. Sa iyong kasalukuyang posisyon sa loob ng Ecclesiastic Order, maliwanag na hindi mo matatanggap ang balita. Oo, sigurado ako basta ayos ka lang. Ay, oo, masama ba ang mga nasawi sa iyong panig? Tanong ni Gloria. Wala akong ibang gusto kundi ang sumugod sa iyong tabi upang tulungan ka kung kaya ko, ngunit kailangan kong manatili dito upang makakuha ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon, dagdag niya. Huwag, masyadong delikado dito. Panghihina ng loob ni Floyd. Dahil nag-aalala siyang baka mag-overthink ito, ipinaliwanag niya, huwag kang lalapit ngayon. Baka atakihin tayo ng mga elite ng Glorian Order and Void Sect anumang oras. Masyadong nakakatakot ang mga kakayahan ng mga taong iyon. Wala kang maitutulong kahit na dumating ka. Sa halip, mag-aalala ako sa iyong kaligtasan. Ang mga nasawi dito ay medyo masama. Maging si Winona at ang iba pa ay dumanas ng internal injuries. Nagmumuni-muni sila ngayon para gumaling ang sugat nila. Sinabi ni Floyd kay Gloria ng kaunti pa tungkol sa sitwasyon sa base ni Levi, lalo na sa kanyang pagkalito tungkol sa mabilis na pag-unlad ni Winona at ng iba pa.
Ibig sabihin hindi bumuti ang kalagayan ni Master. Sinisiyasat ni Gloria. Tumango si Floyd. Oo, mas malala ang kalagayan niya kaysa 2 araw na nakalipas. I presume na ilang araw na lang ang natitira sa kanya. Sasaksakin ko na sana siya sa likod kung hindi. Paano kanya nagawang atakihin? Alam ni Gloria na nangingisda si Floyd para sa mga papuri at pinaulanan siya ng mga papuri. Ipinahayag niya kung paano niya gustong makasama si Floyd at tumanda ng magkasama. Mas naging masaya iyon kay Floyd. Tapos na iyon. Patuloy akong kukuha ng higit pang impormasyon sa ecclesiastic order para sa iyo. Ibinaba na ni Gloria ang tawag ng hindi na hinintay ang sagot ni Floyd. Kamusta ang sitwasyon? Mabilis na lumapit si Wade sa kanya. Ipinaabot ni Gloria kay Wade ang impormasyong narinig niya mula kay Floyd. Nagulat sila at nalito, lalo na tungkol kay Winona at sa iba pa na pagpapabuti ng kahusayan sa pakikipaglaban. Ang husay sa pakikipaglaban ni Winona at ng iba pa ay isang misteryo. Hindi tayo maaaring kumilos ng walang ingat. Humingi tayo ng payo kay Santino para maging ligtas, mungkahi ni Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3727 Huwag mag-alala, nandito ako. Napuno ng pag-aatubili si Gloria matapos ang kanyang tawag kay Floyd. Kahit na masusukat ko ang kanilang mga kakayahan, si Hansel at ang iba pa ay mga elite pa rin ng Blue Sky Sect. Idinagdag si Master Thundere sa koponan, lahat sila ay mga manlalaban ni Kenfort. Kung hindi sumali si Santino sa aming grupo, hindi man lang madaig ng aming pangkalahatang kakayahan ang Blue Sky Sect. Gayunpaman, 2 sa kanila ang natalo, at ang natitirang 5 ay tumakas sa isang kahabag-habag na kalagayan. Ang mahalagang bahagi ay kung paano nakamit ni Winona at ng iba pa ang kanilang tagumpay, partikular si Bruno. Binugbog siya ni Floyd hindi pa nagtagal. Gayunpaman, mas malakas siya kaysa kay Floyd na kinain ang espiritual na enerhiya mula sa linya ng espiritual na ley at nagamit ang kanyang potensyal gamit ang demon incantation. Napuno ng pagkalito si Gloria. Sa huli, kinikilala niya ang kanilang pagpapabuti sa pangunahing pamamaraan ni Levi para kay Levi mismo ay isang espesyal na kaso. Kaya niyang dominado ang mundo kahit na hindi niya nilamon ang anumang espiritual na enerhiya. Ang paglilinang ng kanyang pangunahing pamamaraan ay dapat na mas madali na ngayon sa pagsabog ng espiritual na enerhiya. Bakit ka na naman dumating? Walang tibo na tanong ni Santino. Ipinaalam sa kanya ni Gloria ang tungkol sa balitang nakuha niya mula kay Floyd. Yung walang kwentang Blue Sky Sect. Nakakahiya sila kay Kenfort. Hindi ako makapaniwala na natalo sila ng isang grupo ng mga reprobate mula sa makamundong mundo. Hindi na ako dapat magtaka dahil maliit lang silang sekta. Maging ang kakayahan ni Hansel ay hindi pambihira. Malamang sa isang kisap mata ay nabura na natin ang kanilang sekta kung ang Void Sect ang kalaban nila, nanunuyang sabi ni Santino. Ang aming mga kakayahan ay maaaring hindi mas malakas kaysa sa kanila. Natatakot ako na hindi magiging matalino ang kumilos ng walang ingat. Dapat ba nating hintayin ang karagdagang pagsisiyasat ni Lord Gloria sa kanilang sitwasyon? Ano sa tingin mo? Naputol ang sasabihin ni Santino bago natapos ni Wade ang tanong niya. Iyan ay hindi kailangan. Hindi ko hahayaan ang sino man sa inyo na sumunod sa yapak ng walang kwentang Blue Sky Sect na iyon. Paano matatakot ang Void Sect sa ilang walang kabuluhang mga reprobate? Paano natin mapapanatili ang ating reputasyon sa Kenfort kung kumakalat ang balitang ito? Itigil ang pagbubuga ng katarantaduhan at kumilos ngayon. Sasali ako sa pag-atake sa pagkakataong ito. Let me see this bunch of reprobates, capabilities, patuloy niya na may seryosong ekspresyon. Maingat na tanong ni Gloria, we're assured with you there to take lead. Inaasahan lang namin na maiwasan ang anumang karagdagang mga casualty sa aming naunang mungkahi. Ang iyong mga alalahanin ay hindi nararapat. Ako mismo ang mapilayan ang mga walang kwentang basurang iyon mula sa Blue Sky Sect kung hindi sila mabilis na tumakas, mayabang na sabi ni Santino. Dahil alam niya ang pagpupumilit ni Santino na umatake, walang magawa si Gloria kundi sundin ang kanyang bilin. Susuriin ko sana ang sitwasyon ni Winona at ng iba kung ako ang magdedesisyon. Pagkatapos ng lahat, hindi nabanta si Levi. Makukuha ko ang impormasyong kailangan ko kung gagamitin ko ng maayos ang aking pon. Gayunpaman, hindi ako nang ahas na suwayan ang utos ni Santino.
Kung tutuusin, siya ay isang pangunahing tao ng Kenfort. At saka, nasa likod niya si Lord Erkenhate ng Void Sect, kaya siguradong hindi ko siya masasaktan. All hail your command, Empyrean, magalang na sabi ni Gloria. Medyo natunaw ang lamig sa ekspresyon ni Santino. Nasiyahan siya sa pakiramdam ng iba na sumusunod sa kanyang utos. Huwag kang mag-alala, Gloria. Ang pagpatay sa mga pasaway na iyon ay isang cakewalk para sa akin. Hindi kailanman tinatrato ni Santino ang Blue Sky Sect bilang pantay. Mula sa kanyang pananaw, kahit na ang pinuno ng Blue Sky Sect ay kailangang humingi ng awa sa kanya kung siya ang nangunguna sa pag-atake. Kaagad, nag-utos si Gloria, lahat ng puwersa ng Glorian Order ay maghanda na magsara sa base ni Levi. Kailangan nating alisin ang lahat ng ito sa pagkakataong ito. Sa utos na iyon, sinimulan ng buong Orden Gloria at mga kapanalig nito ang kanilang paghahanda. Ang base ni Levi ay parang barkong lumulutang sa maalon na dagat. Ang kalaban nila ay ang mabagyong dagat na maaaring lumunin sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3728 Sorpresa. Si Gloria, Grant, at ang iba pa ay sabay-sabay na nagpakita sa labas ng base ni Levi. Nang walang anumang intensyon na itago ang kanilang mga kakayahan, nagpakawala sila ng ilang nakakatakot na vortex ng enerhiya sa kanila bilang sentro. Pagbati, Panginoong Gloria. Napuno ng takot at paggalang ang mga mata ng mga tagasunod ng Glorian Order nang makita nila si Gloria na naglalakad palapit sa kanila, na parang Hell Witch na bumaba sa Earth na nakaitim na damit. Umabot na sa obsessive level ang paghanga nila kay Gloria. Ang takot na naramdaman nila mula sa aura ni Gloria ay nagpakulo ng kanilang dugo. Ang tagumpay ay kabilang sa Glorian Order. Ang boses ni Gloria ay may nakakabighaning epekto na maaaring magpasiklab ng apoy sa loob ng kanyang mga tagasunod. Ang kanyang mga salita ay parang utos ng Diyos. Isang utos na sasagutin. Tagumpay. Nagsisigawan ang mga tagasunod niya. Napakalakas ng kanilang hiyawan na umalangaw-ngaw sa buong lugar. Gumapang ang pagmamalaki sa mukha ni Gloria. Atake. Lahat ay nagpakawala ng kanilang atake. 10,000 ng kanyang mga tagasunod ang dumagsa sa base ni Levi mula sa bawat direksyon. Ang base ni Levi ay ganap na napapalibutan mula sa bawat direksyon. Sa pagtingin sa misa mula sa malayo, ang kanyang mga tagasunod ay tila isang sinaunang halimaw na binubuksan ang dagwang bibig nito, naghahanda na lumunin ang base. Samantala, sa loob ng base, sina Forlivia, Winona, at Mia ay pumasok sa loob at pinigilan ang iba sa pagpasok. Ang iba ay hindi masyadong nag-isip dahil ang iilan ay pinakamalapit na pamilya at kaibigan ni Levi. Pagkatapos nilang makapasok sa silid, inilabas ni Forlivia ang kanyang enerhiya at naglagay ng hadlang, na naghihiwalay sa espasyong iyon mula sa ibang bahagi ng mundo. Ibinaba ni Levi ang kanyang pagkilos at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata nang nasa lugar na ang harang. Kahit alam ni Winona at ng iba pa na nagdadrama lang si Levi, nabigla pa rin sila sa hitsura niya noon. Hindi nakakagulat na ang lahat sa base ay sigurado sa iyong unti-unting pagkamatay. Mukha kang bangkay. Alam mo bang nabigla ka kay Zoe nang magkunwari kang nahulog sa pakulo nila? Hindi kita tutulungan kapag humingi ng paliwanag si Zoe. Oo, Levi. Itong taktika mo ay parang espadang may dalawang talam. Nagreklamo si Mia at ang iba pa. Sumili ang mga labi ni Levi sa isang malabong ngiti. Nabalitaan niya ang tungkol sa improvement ni Winona at ng iba pa pagkatapos ng labanan. Siya ay nasisiyahan at ipinagmamalaki ang kanilang pag-unlad. Sige, pag-usapan natin ang tungkol sa digmaan. Oh, tama, may nasaktan ba sa inyo? Gaano kalala ang pagkaubos ng iyong enerhiya? Kahit na maingat niyang binabantayan ang mga ito, wala pa rin siyang kaalam-alam tungkol sa mga detalye ng kanilang tagumpay dahil nag-aalala siyang ilantad ang kanyang aksyon. Huwag kang mag-alala, bagamat ang aming pagkaubos ng enerhiya ay nagdulot ng pinsala sa amin, nakainom na kami ng tableta. Nabawi namin ang karamihan sa aming enerhiya sa pagsasanay ng pangunahing pamamaraan. Medyo nasa peak condition na tayo. Mayroon akong naisip na paniwala na ang mga mandirigma ng Kenfort ay hindi matatalo bago ang labanan. Baka sa mukha nila ang excitement. Ang nakaraang labanan ay hindi lamang nakatulong sa base na mabawi ang prestihiyo nito ngunit muling binuhay ang kumpiyansa ng mga base member, lalo na sa mga maalamat na mandirigma ng Kenfort.
Ang kanilang kawalan ng tiwala noon ay ganap na nawala. Napakabuti at naka-recover na kayong lahat. Ang kailangan lang nating gawin ngayon ay hintayin ang Glorian Order and Void Sect na gumawa ng hakbang, sabi ni Levi. Tumanggaw si Forlivia. Tama si Dad. Isa sa mga Empyrean ng Void Sect, si Santino, ay sumali sa kanilang grupo. Narinig kong kaya niyang lipulin ang buong Blue Sky Sect gamit ang kanyang kapangyarihan lamang. Iniisip ko kung totoo iyon. Hindi maiwasang mag-alala ni Forlivia sa narinig niyang chismis. Hindi lang si Santino ang problema dahil nandyan din si Gloria. Naging seryoso ang ekspresyon ng iba sa paalala niya. Tama si Forlivia. Napakaraming kawalan ng katiyakan sa darating na labanan. Huwag kang mag-alala. Dahil dumating na tayo sa yugtong ito, hindi ko na kailangan pang ituloy ang pagpapanggap ko. Bibigyan ko ng surpresa ang Panginoon ng Glorian Order and the rest kapag umatake sila, sabi ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3729 ang pag-atake ng utos ni Gloria. Daddy, makapangyarihan si Santino. Balita ko, daig pa niya ang babaeng Panginoon na parang isang pirasong cake lang. I think we should proceed careful, nag-aalalang mungkahi ni Forlivia. Si Winona at ang iba ay nagpahayag din ng kanilang pagsang-ayon. Nalaman nila ang tungkol sa hindi kapani-paniwalang posisyon ni Santino sa Void Sect sa napakakritikal na oras. Matalo man si Santino sa pagkakataong ito, maaari itong magdulot sa kanila ng maraming problema sa hinaharap. Levi, kaunti lang ang kaalaman natin tungkol kay Kenfort, at hindi natin kayang panatilihing nasa defensive na estado. Magiging masyadong passive tayo sa ganoong paraan. Ang mga mandirigma ng Kenfort ay kilala na napakalakas. Kung makapasok tayo sa lugar na iyon at mapapaunlad ang ating mga kakayahan, baka maiiwasan natin ang ganitong sitwasyon. Tama na. Ang kulang sa atin ngayon ay isang paraan para makapasok sa Kenfort. Si Winona at ang iba pa ay nagpahayag ng kanilang pag-aalala. Bahagyang tumanggaw si Levi. Lubos niyang naiintindihan ang kanilang nararamdaman. Gayunpaman, hindi niya naisip na ito ay isang malaking bagay. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang magaspang na pag-unawa sa lakas ng paglilinang ng mga mandirigma mula sa Kenfort sa pamamagitan ng labanan. Kunin ang Hansel ng Blue Sky Sect bilang isang halimbawa. Madali siyang matatalo ni Mia at Winona kung magtutulungan sila. Kahit ang mga ordinaryong tao tulad ni na Top 10 at Cyrus ay kayang labanan si Hansel ng mag-isa. Sa katunayan, may kapangyarihan silang pahirapan ang kanilang kalaban. Bukod pa rito, sa bagong detector ng Digital God, mas maraming super spiritual na linya ng ley at maging ang mga linya ng banal na ley ay natagpuan. Kaya, hindi problema para sa aking mga tao na ay level up ang kanilang mga kakayahan kahit na sa mundong ito. Siyempre mas maganda kung makapasok tayo sa Kenfort. Ang problema ay, naging kaaway natin ang mga tao sa Kenfort. Kaya, ang ideya ng pagpasok sa Kenfort ay kailangang itapon sa labas ng bintana. Matigas na sinabi ni Levi, hindi mo kailangang alalahanin ang lahat ng ito. Improving your ability is the most important thing, mapapasok man natin ang Kenfort o hindi. Bukod dito, ang Digital God ay naghahanap pa rin ng mga super spiritual na linya ng ley. Kapag nakalabas na tayo sa panganib na ito, mapapabuti pa natin ang ating mga kakayahan. Ang kanyang mga salita ay nakatulong sa kanilang kinakabahan na mga puso na huminahon. Master Garrison, paano mo planong harapin si Floyd? Biglang tanong ni Bruno. Nang marinig iyon, ang iba ay napalingon din kay Levi. Alam na nila na si Floyd ang may kasalanan sa pagpatay kay Levi. Ang totoo, si Winona at ang iba ay nakakaramdam din ng conflict. Pagkatapos ng lahat, si Floyd ang pinakamahalagang alagad ni Levi. Ang bawat isa ay naging maayos sa isa't isa. Sila ay halos isang pamilya. Gayunpaman, simula nang dumating si Gloria sa kanilang buhay, nagbago ang lahat. Mas malala pa, sinubukan pa ni Floyd na patayin si Levi. Nakita pa rin ng lahat na hindi kapani-paniwala ang pangyayari. Natural, si Levi ay nakakaramdam din ng hindi pagkakaunawaan gaya nila. Walang paraan na matitiis niyang patayin si Floyd. Si Floyd ay, kung tutusin, ang paboritong disipulo ni Levi na ginamit niya bilang isang miyembro ng pamilya sa nakaraan. Gayunpaman, hindi nito gagawin ang hustisya sa galit ni Levi sa pamamagitan ng pagpapatawad kay Floyd.
Lalo na nang si Floyd ay naging sanhi ng pinsala at pagkamatay ng iba pang mga disipulo ni Levi, mga kaibigan, at maging ang pamilya. Habang si Levi ay nalilito, naglakbay ang gulat na boses ni Zoe mula sa labas. "Winona, Evie, lumabas ka dali. Nandito na ang Glorian Order." Nagdilim ang tingin ni Levi, at sinabi niya, "Lumabas ka roon at harapin mo muna ang mga kaaway. Pag-usapan natin ito mamaya." Tumanggaw si Forlivia at ang iba pa bago mabilis na tinanggal ang mga paghihigpit sa enerhiya at lumabas. Paglabas nila ng kwarto, nakita nila si Zoe at ang iba pa na may malungkot na ekspresyon. Masyadong malakas ang mga kalaban, lalo na ang babaeng Panginoon at ang Paladins of Voidsec. Maging ang mga tao ng Heavenly League ay dumanas ng matinding casualty at umatras sa punong tanggapan, sabi ni Zoe sa seryosong tono. Sa malalim na boses, tumugon si Winona, "Lumabas tayo at harapin ang mga kalaban. Ang pag-urong ay walang maidudulot na mabuti sa atin. Maaapektuhan din ang moral natin." Tumanggo ang lahat, pakiramdam niya ay may punto siya. Kaya naman, mabilis nilang pinangunahan ang mga elite ng base upang harapin ang mga kaaway. Si Floyd, Phoenix, at ang iba pa ay sumunod na malapit sa likuran. Sa hindi malamang dahilan, medyo nag-alala si Floyd. Hindi niya maiwasang maramdaman na may mas malalim na kahulugan ang mga titig na ibinigay sa kanya ni Winona at ng iba pa kanina. Anuman, hindi ito ang oras upang makarating sa ilalim nito nang sila ay nahaharap sa isang malakas na kaaway. "Levi, lumabas ka rito at salubungin ang iyong wakas." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3730 ang tunay na pagkakakilanlan ni Gloria. Biglang umalangaw-ngaw ang isang kaakit-akit na boses ng isang babae. Bagamat parang hindi kapani-pani walang kaakit-akit ang tunog, ito ay nilagyan ng makapal at nakamamatay na aura. Ito ang Panginoon ng Glorian Order. The asterisk man it. How dare she still say that noong master is greatly injured? May problema tayo. Ang alon ng pag-atake na ito ay magiging mas nakakatakot kaysa sa Ecclesiastic Order. Habang nag-uusap ang mga tao sa kanilang mga sarili, si Floyd ay naiwang tulala. Masyadong pamilyar sa kanya ang boses. Hindi pwede. Hindi pwede. Binilisan ni Floyd ang lakad niya. Kailangan niyang kumpirmahin kung kay Gloria ang boses na iyon. Maya-maya, dumating na ang mga tao sa labas ng base. Ang magkabilang panig ay naglabas ng kanilang mga sandata, na pinupuno ang buong lugar ng isang matinding, nakamamatay na aura. Napakagaling. Sana ay makapagtagal pa kayo. Kung hindi, hindi magiging masaya ang lahat ng pagpatay na ito, panunuyan ni Gloria. Si Phoenix at ang iba pa ang unang nakakilala kay Gloria, at nakita nila ang kanilang mga mukha na tila nagsasabing, "Alam kong ikaw iyon. Alam ko, Gloria, ikaw pala. Mabagsik kang babae. Nararapat kang mamatay. Pinagtaksil mo ang iyong sekta at ang iyong mga tao. Ikaw ang perpektong halimbawa kung ano ang isang malupit at hindi matuwid na tao." Hindi napigilan ni Phoenix at ng iba pa ang pagsumpa sa kanya. Nagsagawa sila ng hindi mabilang na pagsisiyasat, na humantong sa kanila pabalik kay Gloria. At ngayon, ang kasalukuyang sitwasyon ay nakumpirma ang kanilang mga natuklasan. Samantala, medyo nabigla sina Zoe, Forlivia, at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na mag-imbestiga at gumawa ng mga haka-haka, ngunit ang pagkumpirma nito ng personal ay isang ganap na kakaibang bagay. Makalipas ang ilang oras, lumingon sina Zoe at Forlivia para tignan si Floyd ng magkaisa. "Floyd, inatake mo ako dahil sa babaeng ito noon ha? Siguradong nakikita mo na ang tunay niyang kulay ngayon?" Malamig na tanong ni Bruno. Hindi sumagot si Floyd at nanatiling nakayuko. Ganun pa man, nakikita ng lahat ang kanyang katawan na marahas na nanginginig. Bakit? Bakit ikaw pa? Gloria, kailangan mong bigyan ako ng makatwirang paliwanag." Biglang inangat ni Floyd ang ulo niya at tinitigan si Gloria na duguan ang mga mata. Ngumisi si Gloria, "Isang makatwirang paliwanag. Madali lang yan. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa sobrang tanga mo. Sino ka sa tingin mo? Ano ang iniisip mo? Gustong makuha ang puso ko sa hindi gaanong halagang antas ng paglilinang mo. Napakatanga. Gayunpaman, kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyo, Floyd. Kung hindi dahil sa impormasyong ibinigay mo noon, nahuli na ako ni Levi.
Oh, isa pa. Kung hindi mo ito ipinaalam sa akin ng palihim, matagal nang magkakilala sina Master Yusuf at Levi. Higit sa lahat, malaki ang ginawa mo sa akin sa pamamagitan ng pagtulong sa akin na patayin si Levi. Ang mga salita ni Gloria ay parang mga patalim na tumusok sa puso ni Floyd. Hindi. Imposible yon. Hindi ako naniniwala. Gloria, nagsisinungaling ka sa akin, hindi ba? Tsaka si Master yung muntik nang pumatay sa iyo, di ba? Paano ka naging Panginoon ng Orden, Gloria? Tanong ni Floyd na lubos na naguguluhan. Kasi yon. Si Silas ang nag-disguise bilang si Levi. Hindi niya ako inatake noong una. Gayunpaman, paano mo aatakehin si Levi kung hindi kita hahayaang masaksihan ng sarili mong mga mata? Mayabang na sabi ni Gloria. Hindi ito totoo. Nanaginip siguro ako. Talagang nasaktan si Floyd. So, lahat ito ay gawa ni na Gloria at Silas. Nang maisip niya ang lahat ng mga pangyayari sa nakaraan, lalo na ang mga sweet nothings na sinabi nito sa kanya, nakaramdam siya ng matinding pang-iinsulto. Naalala niya kung paano siya pinayuhan ni Phoenix at ng iba pa na layuan si Gloria ng paulit-ulit. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang kanilang mga salita at inatake pa nga sila. Naalala rin ni Floyd ang lahat ng kabutihang ginawa ni Levi para sa kanya. Nako, muntik na niyang mapatay ang huli. Sigaw ni Floyd sa langit. Siya ay dinaig sa labis na panghihinayang at nasa bingit ng pagkawala ng kanyang katinoan. Pumalakpak, napaluhod si Floyd at nakatingin sa harapan na parang walang kaluluwang katawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3731 Masyadong kalmado. Hindi napigilan ni Gloria ang tumawa ng malakas. Talagang nasiyahan siya sa pakiramdam ng pagkakaroon ng ganap na kontrol sa isang tao. Hindi na kailangang magsisi, Floyd. Ipapadala ko kayong lahat sa impyerno saglit. Maaari kang humingi ng tawad sa kanya pagkatapos nito. Hindi ba ako maawin? Malungkot na sabi ni Gloria. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Gloria ay gulat na gulat sa lahat na parang tinamaan ng mga sledgehammers. So, marami pang kwento sa likod ng lahat ng ito. Hindi katakataka na nawala si Floyd sa kanyang katwiran at sinubukang patayin si Boss. Mukhang ang hanap namin ay dulo lang ng iceberg. Higit sa lahat, ang hinala natin noon ay totoo. Baliw talaga si Gloria. Doble ang pagkabigla ni Phoenix at ng iba pa nang maisip nila iyon. Ang pagsisiyasat sa sitwasyon at pagdinig kay Gloria na umamin sa lahat ng kanyang mga ginawa ay dalawang magkaibang bagay. Siya ang pumatay kay Linda. Gayunpaman, kahit papaano ay nagawa niyang sisihin si Floyd nang hindi namamalayan. Anong basura? Napaka-inhumane niya. Tapos muli, mahina pa si Gloria noong panahong iyon, pero kaya niyang kontrolin ang isang tao. Sobrang nakakatakot. Nagulat din si Zoe. Nang muli niyang nilinggan si Floyd, napagtanto niyang tila walang buhay na zombie ang huli. Paano magiging ganito? Paano ako nahulog sa mga kasinungalingang ito? Kusang loob ko pang ang tinulungan ang Diablong ito na makamit ang kanyang mga layunin. Inatake ko pa si Master, na para sa pamilya ko. Deserve kong mamatay. Nakaramdam ng guilt si Floyd. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga boses ni Asher Dragon at ang iba pang nagpapaalala sa kanya na layuan ni Gloria. Hindi mabuting tao si Gloria. Mas mabuti pang layuan mo siya kung hindi, balang araw ay magdusa ka. Si Gloria ang Panginoon ng Orden, Gloria. Bakit ayaw mong maniwala? Floyd, hindi ka mapakali. Pakiramdam ni Floyd ay parang sisabog ang kanyang isip. Siya ay napuno ng labis na panghihinayang na natagpuan niya ang kanyang buhay na hindi kailangan. Phoenix, Asher Dragon, Bruno, Zoe, Evie, pasensya na. Sorry talaga, Master. Maaari ko lamang ialay ang aking buhay upang tabyusan ang aking mga kasalanan, aniya. Nang makapagdesisyon na si Floyd, biglang itinaas ni Floyd ang kanyang kanang kamay at inihampas ito sa kanyang mga templa. Boom! Nang malapit nang madikit ang palad ni Floyd sa balat sa paligid ng kanyang mga templo, naramdaman niyang may humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Habang itinaas niya ang kanyang ulo, isang nakamamatay na maputlang mukha ang bumungad. Master, hindi makapaniwalang sambit ni Floyd. Malungkot na sinabi ni Levi, maaaring kamatayan ang pinakamadaling solusyon, ngunit ito rin ang pinakaduwag. Habang sinasabi niya iyon ay binitawan niya ang kamay ni Floyd. Kaagad,
Naramdaman ni Floyd na parang hinigop ang kanyang enerhiya, at nahulog siya sa lupa, umiiyak ang kanyang puso. Nandito na si boss. Hindi mo ba nakita kung gaano kapatla si Master? Dapat gawin niya ang lahat para mapatatag ang sarili niya. Habang nag-uusap ang mga tao, dumobol ang kanilang pagtitiwala. Bagamat mukhang hindi maganda ang kalagayan ni Levi, nadama ng lahat para may haligi sila ng suporta hanggat hindi nandyan si Levi upang pangasiwaan ang sitwasyon. Wala silang kinatatakutan, kahit na ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Levi, medyo malakas ka, di ba? Ganun pa man, sa tingin ko hindi mo na kayang kumapit pa, masasamang sabi ni Gloria. Sa kaibuturan niya, talagang naniwala siya sa sinabi nito, kahit sinusubok lang siya nito. Kung tutuusin, nakakatakot ang itsura ni Levi. Ganyan talaga ang hitsura ng isang taong nalasan ng Divine Parish. Malinaw, siya ay naglalagay lamang ng isang malakas na harapan. Ngayong kasama ko ang hindi mabilang na mga elite at mandirigma mula sa Void Sect, walang makakatakas ngayon, malamig na sabi ni Gloria. Ano ang maaari mong gawin sa akin? Mahinahong tanong ni Levi. Natigilan si Gloria sa narinig. Bigla niyang napagtanto na si Levi, Winona, Mia, at iba pa ay mukhang kalmado. Walang kahit isang onsa ng takot sa kanilang mga mukha. Ibang-iba sila kay Zoe at sa iba pa sa base camp, na mukhang balisa. Hindi ba kayo masyadong kalmado? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3732 Papatayin kita. Nakaramdam ng matinding sama ng loob si Gloria. Naisip niya na makaramdam sila ng takot sa kanilang katalinuhan. Ang hindi niya alam ay lubos na napabuti ni Levi at ng iba pa ang kanilang mga kakayahan. Kaya naman, hindi sila natakot sa mga mandirigma ng Void Sect. Sa harap ng tunay na kapangyarihan, ang anumang anyo ng panlilinlang ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Lalo na noong minsang nakipag-away sina Winona, Mia, at Cyrus sa mga manlalaban ng Blue Sky Sect. Sa makatuwid, mayroon silang isang tiyak na antas ng pangunawa tungkol sa tinatawag na makapangyarihang mga nilalang ng Kenfort. Ang katotohanan na sila ay hindi mas mahina kaysa sa kanilang mga kaaway ay isang pagpapalakas sa kanilang kumpiyansa. Parehong-pareho ang party sa harap nila. Si Winona at ang iba pa ay hindi man lang nabahala sa kanilang mga kalaban, bukod kay Gloria at sa tatlong sage. Mayroong kahit ilang paladin na hindi kasing lakas ni Hansel at Jasper. Bukod dito, batid ni Winona at ng iba pa na pinik ni Levi ang kanyang pinsala. Bagamat wala silang ideya kung gaano kalakas si Levi, sigurado sila na magiging kapantay man lang niya sina Gloria at Santino. Kaya naman walang takot si Winona at ang iba pa. Ano ang problema sa kanila? Hindi may palibot ni Gloria ang kanyang ulo sa sitwasyon. Sa paghusga sa reaksyon ni Floyd, tiyak na totoo ang impormasyong ipinadala niya kanina. Bukod dito, malinaw na makikita sa kalagayan ni Levi na nagdurusa pa rin siya sa epekto ng lason. Then again, sobrang kalmado niya. Parang hindi naman siya umaarte. Levi, sabihin mo sa iyong mga tao na sumuko, at ililigtas ko ang iyong buhay, malamig na hiling ni Gloria. Ngumisi si Levi at sinabing, Gloria, itigil mo na ang pagsubok sa tubig. Putulin mo na lang ang creepy at atakihin mo kami kung kaya mo. Ikaw, hindi makapaniwalang napahiya si Gloria sa pagtawag sa publiko. Sa kabila noon, maingat pa rin siyang nagpatuloy. Naniniwala siya na may mga nakatagong panganib kung siya ay umatake ng padalos-dalos nang hindi sinusuri ng maayos ang sitwasyon. Hoy, sa tingin mo ba ay invincible kapag katapos talunin ang Blue Sky Sect? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang pagkakaiba ng ating kapangyarihan, malamig na sabi ni Gloria. Nanatiling hindi natinag si Levi. Sa halip, walang pakialam niyang sinabi, masaya akong ipaglalaban ka hanggang dulo. Nagsisimula nang magwala si Gloria. Noon pa man ay natutuwa siyang makipaglaro sa mga tao. Gayunpaman, wala siyang kontrol kay Levi. Anuman, ang buong sitwasyon ay tila nasa kanyang kontrol, na isang bagay na hindi niya maintindihan. Hindi na napigilan ni Santino ang sarili na manahimik, kaya utos niya, tama na ang usapan. Patayin ang lahat maliban sa mga bata. Naiintindihan, tugon ni Gloria. Natural, hindi siya nang ahas na suwayan ang utos nito. Kinawayan niya ang kanyang mga nasasakupan at nagutos, patayin sila.
Agad na kumilos ang mga elite ng Glorian Order and Voidsec. Kaagad, ang magkabilang panig ay nasangkot sa isang matinding labanan. Levi Garrison, papatayin kita ng sarili kong mga kamay ngayon, sabi ni Gloria, na naglalabas ng mamamatay tao na aura. Determinado siyang patayin ng personal si Levi, kahit na siya ay kasalukuyang malubhang na sugatan. Lalong lumakas ang galit niya nang maalala niya kung paano siya muntik nang patayin ni Levi noong mahina pa siya. May biglang umungol mula sa malayo bago pa man makapag-react si Levi. Isang anino ang dumaan at nagtangkang sampal sa mukha ni Gloria. Floyd, kumunat ang noo ni Gloria. Hindi niya inasahan na bigla na lang siyang gagawa ng gulo ni Floyd sa oras na iyon. Paanong ang lalaking ito ay hindi pa rin nakakaramdam ng pagkawasak pagkatapos ng lahat ng iyon? How dare you lie to me for so long? Papatayin kita, Gloria. Namumula sa galit ang mga mata ni Floyd na nagmukha siyang baliw na hayop. Ang tindi ng kanyang pag-atake ay mas malakas kaysa sa mga ginawa niya noong siya ay nasa kanyang tuktok. Anong walang kwentang basura? Mayroon kang ilang lakas ng loob na hamanin ako sa kalunos-lunos na antas ng kapangyarihan. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Galit na tinitigan siya ni Gloria. Sa halip na iwasan ang pag-atake, iniwas niya ang kanyang kamay sa direksyon ng pag-atake ni Floyd. Hindi ito naiwasan ni Floyd sa oras. Agad siyang nakaramdam ng matinding puwersa na papalapit sa kanya. Boom! Si Floyd ay pinalipad sa himpapawid na parang saranggola na may putol na mga kwerdas bago tuluyang bumagsak ng malakas sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3733 Hindi nalasan si Levi. Si Levi, syempre, ay hindi natakot sa kabila ng labis na pag-provoke ni Gloria sa kanya. Sa katunayan, matagal na niyang inaabangan ang laban. Ang katotohanang kayang lokohin ni Gloria ang napakaraming makapangyarihang tao ang nagdulot sa kanya na makita kung gaano kalakas ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban bilang Panginoon ng Glorian Order. Maghanda upang harapin ang iyong katapusan, Levi. Bago pa man natapos ni Gloria ang kanyang mga salita, nawala na siya sa kanyang kinatatayuan. Sa sumunod na segundo, nagpakita siya sa harap ni Levi na nababalot ng makapal at itim na enerhiya ang mga palad. Swoosh! Ang lugar kung saan nagkadikit ang itim na enerhiya ay agad na naagnas, na nag-iwan ng mabahong amoy sa hangin sa parehong oras. Poison Palm. Bulong ni Levi sa sarili. Sa kabila noon, wala siyang balak na iwasan ito. Gusto niyang subukan ang kanyang kakayahan. Boom! Isang malakas na putok ang nahati sa hangin habang nagsasalpukan ang kanilang mga palad sa hangin. Ang mga marahas na alon ng enerhiya ay kumalat mula sa kanilang mga kamao at sa buong paligid. Gaano kalakas? Lumamlam ang tingin ni Gloria nang maramdaman niya ang malakas na pagdagsa ng enerhiya. Naging dahilan ito para mapa-atras siya. Peke mo ba ang iyong pinsala? Tanong niya nang sa wakas ay tumayo na siya matapos itapon sa labas ng 30 metro sa buong lugar. Siyempre, si Gloria ay walang anumang malaking pinsala, ngunit ang lakas ng pakikipaglaban ni Levi ay lumampas sa kanyang inaasahan. Malinaw na mayroon siyang divine perish sa kanya. Dapat nagawa ko siyang patayin agad. Paano niya na-neutralize ang atake ko ng ganoon kadali? Hindi maintindihan ni Gloria ang nangyayari. Siguro inilagay niya ang lahat sa kanyang pag-atake ngayon lang. Marahil ay pinipilit niya ang kanyang sarili na hawakan ito upang takutin ako at para magkaroon ng kumpiyansa ang mga miyembro ng base. Oo, ganun dapat. Warm up lang iyon, Levi. Mamamatay ka sa susunod kong galaw, wika ni Gloria. Sa isang paraan, hindi nagsisinungaling si Gloria. Hindi naman kasi niya binigay ang lahat sa pag-atake kanina. Iyon ay kalahati lamang ng kung ano ang kaya niya. Naisip niya na ang kalahati ng kanyang pagsisikap ay sapat na dahil nalasan si Levi. Biglang umikot ang isang nakakabaliw na ihip ng hangin mula sa kanyang paggalaw na para bang wawasak nito ang buong lugar. Ang ganda. Walang umiwas sa kanila ni Levi at nagpatuloy sa pag-atake sa kanya. Boom! Muling naglapat ang magkabilang palad nila. Ang lakas na inilabas mula sa impact ay ilang ulit nang naranasan niya kanina. Muli, napaatras si Gloria ng ilang hakbang, ngunit nanatiling hindi natinag si Levi. Paano ito posible? Nakasulat sa buong mukha ni Gloria ang kawalang paniwala. Hindi ko maintindihan ito. Nagamit ko na ang 80% ng aking enerhiya. Paanong hindi pa rin nasaktan si Levi?
Bagkus, tila mas lumakas siya matapos malason. Muli, hamon ni Levi. Nadama ni Gloria ang hindi kapani-pani walang kahihiyan, at ang galit sa loob niya ay nadagdagan ng ilang beses. Ikaw ang humihingi nito. Nawala agad ang galit ni Gloria. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpapigil at inilagay ang lahat sa pag-atake. Agad na nagdilim ang paligid, at isang nakakatakot na puyo ng tubig ang nabuo mula sa sirkulasyon ng itim na enerhiya. Napakalakas nito na tila umiikot din ang paligid. Ang tunog ng puyo ng tubig ay parang 1,000 hulong ng lobo na nagdulot ng panginginig sa gulugad ng lahat. Ngayon ay mas katulad nito. Nag-alab ang pagiging mapagkompetensya ni Levi. Muling nagbanggaan ang mga pag-atake ng magkabilang partido, at kasing lakas ng tsunami ang energy wave mula sa impact. Sinalanta ng mga alon ng enerhiya ang lugar, na naging sanhi ng paglipad ng buhangin at graba sa hangin at ang mga sanga ay naduraj. Ilang lalaki na nasa mababang antas ng paglilinang ay itinapon at nagdusa mula sa panloob na pinsala. May mga namatay pa sa lugar. Matapos makuha ang malinaw na pananaw sa kinahinatnan, napaatras si Gloria ng ilang hakbang. Gulat ang nakasulat sa buong mukha niya. Si Levi, gayunpaman, ay nanatili sa kanyang pwesto. Ako na ang mag-atake. Handa ka na bang tanggapin ang iyong kamatayan? Walang emosyon niyang sabi. Matapos maranasan ang mga pag-atake ni Gloria ng 3 beses na sunod-sunod, nagkaroon siya ng magaspang na ideya kung ano ang kaya niya. Ang ekspresyon ni Gloria ay naging lubhang malungkot. Kasabay nito, isang masamang premonition ang bumangon sa kanyang puso. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3734 na mga tunay na kakayahan. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, napansin ni Gloria na bukod kay Santino, na nagmamasid sa laban, ang lahat ay nasasangkot sa isang mahirap na labanan, lalo na ang mga ordinaryong paladin mula sa Void Sect, dahil sila ay ganap na nasakop. Tanging si Grant lamang ang may kaunting kalamangan kay Cyrus sa kanilang tunggalian, ngunit ang hindi gaanong kalamangan ay unti-unting naging wala habang tumatagal ang labanan. Hindi nakakagulat na natalo ang Blue Sky Sect at Master Thundera at tumakas. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang mga taong ito. Paano nila nagawa ito? Sa tingin ko ay nakuha na nila ang makabuluhang pagpapabyuting ito kamakailan. Kung hindi, lahat sila ay hindi na natiling nakatago sa loob ng base at nasa depensa sa digmaang ito. Si Gloria ay lubos na nataranta. How dare you become distracted sa oras na ganito? Isang malamig na boses ang narinig sa likuran ni Gloria, na nagpabalik sa kanyang katinoan. Sa likas na reaksyon sa panganib, agad siyang nag-activate ng teknik at umiwas ng patagilid, na nag-iwan lamang ng after image kung saan siya nakatayo ilang segundo ang nakalipas. Boom! Ang batong kinatatayuan niya noon ay nabasag sa alabok sa sumunod na sandali. Siguradong mabilis kang makaiwas sa pag-atake ko. Nang hindi hinayaan ni Gloria na makahinga, ipinagpatuloy ni Levi ang pag-atake sa kanya. Sunod-sunod niyang itinulak ang 3 welga, at kumalat ang malakas na epekto sa buong lugar ng larangan ng digmaan, dahilan upang si Gloria ay walang mapagtatagwan. Dahil wala nang ibang pagpipilian, maaari lamang niyang ilabas ang kanyang espiritual na lakas upang labanan ang pag-atake ni Levi. Gayunpaman, sa harap ng kanyang napakalaking kapangyarihan, nadama ni Gloria na siya ay nasa kanyang mga limitasyon. Tulungan mo ako, Santino. Pagkatapos niyang bahagya na lumaban sa 3 magkakasunod na hit ni Levi, sa wakas ay nakiusap siya kay Santino para sa tulong nito. Kasunod ng kanyang pag-iyak, biglang sumulpat si Santino sa tabi ni Gloria. Buong panahon niyang pinagmamasdan ang labanan at laking gulat niya nang malaman ang tungkol sa kakilakilabot na lakas ni Levi. Katulad nito, ang mga kakayahan ni Gloria ay nagulat din sa kanya dahil ang husay sa pakikipaglaban na ipinakita niya mga sandali bago siya humingi ng tulong sa kanya ay malapit na sa kanyang antas. Kahit na may pagkakaiba sa kasanayan sa pagitan ng dalawa, ang gap na iyon ay balewala. Parang na-save ni Gloria ang lakas niya noong sinubukan ko siya dati. Sa kabila ng pagkukunwari ng kaisipang iyon, pinananatiling hindi inihayag ni Santino ang kanyang huling hakbang. Sa makatuwid, mayroon pa rin siyang ganap na kumpiyansa na mapanatili ang kontrol sa buong sitwasyon sa kabila ng kanyang bahagyang pagkamangha. Kaya pa bang supilan ni Master si Gloria kahit nalasan na siya? Makapangyarihan ka talaga, boss. Kahanga-hanga si Master Garrison,
Ngunit natatakot ako na magiging lubhang mapanganib para sa kanya na makipagsabayan kay Santino at Gloria. Ang unang pananabik ng mga miyembrong iyon na nasa dilim ay unti-unting napalitan ng pangamba at pag-aalala. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang panig ay nakakakuha ng mataas na kamay sa lahat ng iba pang patuloy na labanan sa larangan ng digmaan. Maging si Cyrus, na medyo dahado, sa simula, ay nagsisimula ng lumaban sa pantay na lupa sa kanyang kalaban habang tumatagal ang laban. Sa makatuwid, ang Levi's ay ang tanging labanan na maaaring tunay na makakaapekto sa agos ng labanan. Kung matalo si Levi, ang lahat ng iba pang panalo na naipon ng iba pang miyembro ng base ay agad na mawawalan ng bisa. Ang lahat ay hindi kapani-pani walang kinakabahan dahil sila ay nasa ilalim ng pagpapalagay na si Levi ay nalasan. Sabi ni Gloria, mukhang gumamit ka ng espesyal na pamamaraan para manipulahin ang pagkalat ng Divine Parish. Ngunit nakalimutan mo na ang Divine Parish ay kakalat sa bawat bahagi ng iyong katawan kapag gumamit ka ng isang pamamaraan upang palabasin ang iyong espiritual na enerhiya. Sa lalong madaling panahon, kapag ang lason ay umabot sa iyong puso, kahit na ang pagdating ng mga Diyos ay hindi ka mailigtas. Ganun ba? Paano ka nakakasigurado na lason ako? Tanong ni Levi kay Gloria habang nakangiti. Bahagya siyang natigilan. Sa sumunod na segundo, nagsikip ang kanyang mga mag-aaral habang nakatitig sa kanya ng may takot. Huwag mong sabihin sa akin na bahagi ito ng iyong plano. Isang pahiwatig ng takot ang tumaas sa loob ni Gloria. Sa sandaling iyon, napangisi si Santino, Levi, paano kung hindi ka naapektuhan ng lason? Sa tingin mo ba ay makakaligtas ka ngayon sa pakikipaglaban sa pinagsamang puwersa namin ni Lord Gloria? Levi uttered, ganun ba? Kung ganoon, ipakikita ko sa iyo ang tunay kong kakayahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3735 Malakas. Nagdududa na ako sa iyong tunay na kakayahan ay. Ang natitirang pangungusap ni Santino ay natigil sa kanyang lalamunan nang makita niyang si Levi ay biglang lumabas ng nakakatakot na surge of energy. Ang matinding intensity ng puwersa ay nakagambala sa balanse ng field ng enerhiya sa paligid ng lugar. Boom! Isang malakas na dagandong ang palm unit sa lugar, at nagsimulang yumanig ng husto ang lupa. Ang mga nakapaligid na puno at mga bato ay giniling na naging pulbos ng malakas na agos ng hangin. Isang napakalaking ipo-ipo ng enerhiya ang nabuo kasama si Levi sa gitna. Ang vortex ay sumisipsip ng enerhiya sa kapaligiran, at ang enerhiya ay mabilis na dumaloy sa kanyang katawan. Ang katawan ni Levi ay nagbuga ng gininto ang kinang na para bang isa siyang Diyos na bumaba sa lupa. Bawat kilos niya ay may bahid ng dignidad, na nagudyok sa mga nakita sa kanya na magkaroon ng pagnanais na maglingkod sa kanya ng kusa. Ang kaninang masakit na hitsura ni Levi ay nawala ng walang bakas sa sandaling iyon. Makikinang na gintong mga ilaw ang nagpatong sa kanyang pisngi, na nagbigay sa kanya ng divine vibe, lalo na sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may kapansin-pansin at banal na kislap. Ang iba ay natatakot na salubungin ang kanyang tingin. Paano ito posible? Lubhang hindi makapaniwala si Gloria habang nasa harapan niya ang eksena. Ang Divine Parish ay lubos na hindi masama. Higit sa lahat, paano magiging napakalakas ni Levi? Ang huli naming pagkikita ay hindi pa ganoon katagal. Bukod, ayon sa impormasyong ibinigay ni Floyd, nililinang ni Levi ang pangunahing pamamaraan, paraan na makakamit niya ang kahangahangang pagpapabuti sa maikling panahon dahil ang gayong pamamaraan sa paglilinang ay tumatagal ng oras upang makamit ang mga resulta. Ang pagtataka sa mukha ni Gloria ay mabilis na nagbago sa isang nakakatakot na ekspresyon habang ang pangamba sa kanya ay mabilis na tumindi. Dahil sa nakakatakot na mga pagbabagong nangyayari kay Levi, ang lahat ng iba sa larangan ng digmaan ay tumigil sa pakikipaglaban at inilipat ang atensyon nila kay Levi, Gloria, at Santino. Hindi ako makapaniwalang napakalakas ni Levi. Paano natin ipaghihiganti ang pagkamatay ng mga miyembro ng ating angkan? Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Wade at Silas. Lumahok sila sa digmaan habang nagkikimkim ng malalim na sama ng loob kay Levi, nananabik na patayin si Levi, ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kaibigan upang mailabas ang kanilang galit. Ang kanilang pag-asa na manalo sa digmaan ay biglang naging malabo ngayon. Ang galing ni Levi sa pakikipaglaban ay umabot sa napakataas na taas. Ama, ano ang dapat nating gawin ngayon?
Telepatikong tanong ni Silas kay Wade. Sandaling nag-isip si Wade habang sumagot, kailangan nating napansin ang mga susunod na pangyayari. Sa tingin ko, matatalo ni Santino at Gloria si Levi kapag nagsanib puwersa sila, di ba? Maging si Wade ay hindi namalayan ang kanyang pagtitiwala kay Santino at kay Gloria ay kapansin-pansing nag-alinlangan nang sabihin niya ang mga katagang iyon. Inilagay ni Wade at Silas ang lahat ng kanilang pag-asa sa paghiganti kina Gloria at Santino, buong pusong nananalangin sa kanilang mga puso na sina Gloria at Santino ay manalo laban kay Levi. Ang iba pang paladin mula sa Void Sect ay natulala. Hindi nila inasahan na ang mundo ay magkakaroon ng isang manlalaban na kasing kilabot ni Levi. Sa kanyang cultivation level, dapat siyang ituring na malakas kahit sa Kenfort, di ba? Hindi lang siya malakas. Ang kanyang pamantayan ay dapat nakatumbas man lamang ng mga matatanda ng ilang katamtamang laki ng mga sekta, o marahil ay mas mataas pa. Paano nga ba siya legal inang? Manalo kaya si Santino at ang iba pa? Si Grant at ang iba pang paladin ay nababalisa. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam sila ng takot mula nang pumasok sila sa mundong mundo, lalo na nang maalala nila ang dalawang paladin mula sa Void Sect, na isinakripisyo sa larangan ng digmaan kanina. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanilang isipan sa sandaling iyon habang likas silang umatras ng ilang hakbang. Habang si Grant at ang iba ay nahuli sa isang limbo ng kalungkutan, ang mga nasa base ay natuwa. Ang kumpiyansa ay nagsimulang mapuno sa loob ng mga puso ng kanilang unang nasirang loob na elite. Ayos lang ba si Levi? Ang emosyon ni Zoe ay sumailalim sa ilang yugto ng pagbabago. Ang kanyang pagkabigla ay unti-unting naging tuwa at sa huli, ito ay naging bakas ng sama ng loob. Siya ay isang napakatalino na babae. Matapos maalala ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Forlivia at ang pagiging mahinahon ni Mia at Winona, halos makasigurado si Zoe na alam na nila ng maaga at hindi nalasan si Levi. Naisip ni Zoe na maaaring natanto pa nila ang mga kakayahan ni Levi. Kaya naman, kanina pa nila siya naaaliw. Maghintay ka lang, Levi Garrison. Tuturuan kita ng leksyon para manatili ako sa dilim. Inis na naisip ni Zoe. Hindi ako makapaniwala na napakalakas ni Boss. Ang kanyang aura ay nangingibabaw na kina Gloria at Santino. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3736 ang alyansa sa pagitan ni Santino at Gloria. Si Phoenix at ang iba pa ay labis na nasa sabik. Higit sa lahat, paano gumaling si Boss sa lason? Bagamat ipinakita ni Mia at Winona ang namumukod tanging at makapangyarihang husay sa pakikipaglaban, ang mga manlalaban tulad ng Phoenix na kayang labanan sina Santino at Gloria ay hindi masyadong nag-isip kay Mia at Winona. Gayunpaman, ngayong bumalik si Levi, ganap na nagbago ang mga bagay. Okay lang ba, Master? Nagkamalay na rin si Floyd, ngunit napakahina ng kanyang paghinga. Ang pag-atake ni Gloria ay nasugatan siya ng husto. Ang galing. Natutuwa akong okay ka, Master. Noong una, nabigla si Floyd, ngunit natuwa siya at natuwa pagkatapos. Parang nabawasan ng konti ang kasalanan niya. Gayunpaman, siya ay naging labis na palaisipan sa kalaunan dahil malinaw niyang natatandaan na sinaksak niya ang makapangyarihang maikling espada sa katawan ni Levi. Pagkatapos noon, halatang lumala ang kalagayan ni Master. Paano siya naka-recover bigla? Floyd, walang pakundanggan na tanga. How dare you lie to me? Balatan kita ng buhay. Napalitan ng gulat at pagkalito ang emosyon ni Gloria bago sila naging matinding galit. Akala niya ay nakipagtulungan si Floyd kay Levi para magsinungaling sa kanya. Nagalit ito sa kanya dahil sanay na siya ang manloloko ng iba para sa sariling libangan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natikman niya ang sarili niyang gamot. Gloria, hindi nagsinungaling sa iyo si Floyd. Kaya lang naging biktima ka ng pakano mo. Naramdaman ko na ang galit ni Floyd sa akin sa simula pa lang, kaya nagpa siya akong sumama dito bago ako kumilos. Hindi naman ako nasaktan sa simula pa lang. So, gusto mo ba ang supresang ito? Tanong ni Levi nang may paghamak. Ano? Laking gulat na naman ni Gloria. Kasabay nito, alam niya kung ano ang pakiramdam ng pagkatalo sa unang pagkakataon. Boss, ikaw ang pinakamahusay. Guro, ang iyong karunungan ay walang kapantay. Sa wakas ay inilipat namin ang mesa. Ang lahat sa base ay sa wakas ay natanto iyon at na-hype up muli. Gaya ng inaasahan,
hindi sila binaygo ni Levi. Kaagad, nag-utos si Levi ng counterattack laban kina Gloria at Santino. Dahil nandito kayong lahat, baka dito na lang kayo magtagal. Patayin silang lahat. Naging mataas ang loob ng lahat matapos marinig ang dagandong ni Levi. Pagkatapos, umaksyon sila laban sa kaaway ng hindi natatakot na mamatay. Sumiklab ang kaguluhan sa sumunod na sandali. Napuno ng tunog ng mga sandata na nagsasalpukan at nagpapatayan ang buong lugar. Walang paraan ang isang pasaway mula sa makamundong mundo na tulad mo ay maaaring maging ganoon kalakas. Hindi umiwas si Santino. Sa halip, binato niya ng suntok si Levi. Medyo solid at malakas ang suntok ni Santino. Halos kasing lakas ito ng suntok ni Levi ng buong lakas. Kunin mo ito, sigaw ni Levi sa mahinang boses at sinuntok din si Santino. Nagsagupaan sa hangin ang kanilang malalakas na enerhiya, na nagdulot ng nakakatakot at nakakabinging tunog. Sa sumunod na sandali, nadurog ang dambuhalang kamao na nilikha ni Santino gamit ang kanyang enerhiya. Gayunpaman, ang dambuhalang energy fist ni Levi ay kasing lakas pa rin ng dati. Patuloy itong humaplo sa katawan ni Santino. Para bang nilamon ng napakalaki at mabangis na hayop si Santino. Napakalakas niya. Bahagyang ipinikit ni Santino ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ang suntok niya na pinapagana ng enerhiya ay ganap na nabasag. Dahil wala siyang pagpipilian, maaari lamang siyang lumipat mula sa pag-atake patungo sa pagtatanggol. Dahil doon, nagpakawala siya ng mga layer ng energy shield sa paligid niya. Kasabay nito, mabilis siyang tumalon pabalik. Basag. Biglang nabasag ang energy shield niya. Ang lakas ng energy fist ni Levi ay ibinawas lamang ng 20% matapos masira ang kalasag ni Santino. Ang natitirang puwersa ng energy fist ni Levi ay patuloy na humabol kay Santino. Nagpatuloy ito, at sa wakas ay naubos ang lakas hanggang sa huling bit. Kasabay nito ay tinamaan si Santino ng natitirang enerhiya. Bang! Lumipad ng patiwarik si Santino matapos tamaan. Kitang-kitang lumubog ang kanyang balikat, at maririnig ang mga tunog ng mga buto. Shitty! Pinunasan ni Santino ang sariwang dugo sa kanyang bibig, at naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang balikat. Gusto niyang gumamit ng tableta para pagalingin ang sarili, ngunit hindi man lang binigyan ni Levi ng pagkakataon ang una na makahinga. Ito ay masama. Naramdaman na lang ni Santino na papalapit na sa kanya ang kamatayan sa bilis ng kidlat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3737 yan lang ang nakuha mo. Mag-ingat ka, Santino, sigaw ni Grant dahil sa babala. Samantala, mabilis na kumilos ang dalawang paladin na pinakamalapit kay Santino at pumwesto sa pagitan nina Santino at Levi. Shitty! Retreat! Napasulyap si Santino sa likuran niya at nakita niyang kumalat na ang malabong gintong kamao at pinalibutan ang dalawang paladin. Boom! Boom! Sumabog ang dalawang paladin, at nag-spray ang dugo kung saan-saan bago ito namalayan ng dalawa at nagkaroon ng pagkakataong makasigaw. With that, patay na sila. Gayunpaman, naantala nila ang pag-atake ni Levi at nailigtas si Santino. Levi, puputulan kita sa 1,000,000 piraso. Galit na galit si Santino. Dahil sa pananakit ng kanyang kaliwang balikat, natitiis na lamang niya ito at binunot ang kanyang sinaunang tansong espada gamit ang kanyang kanang kamay. Kapansin-pansin ang ningning mula sa espada. Huminga ng malalim ang iba sa eksena. Sa wakas ay bumalik si Gloria sa kanyang katinoan. Nang makita niya ang dalawang paladin ng Void Sect na namatay sa kanyang harapan, nakaramdam siya ng matinding takot sa kaibuturan ng kanyang puso. Panginoong Gloria, hindi ngayon ang oras para mataranta. Maaari tayong manalo laban sa kanya kung magtutulungan tayo, sabi ni Santino. Tumanggaw si Gloria at sumagot, sige, Santino. Aatakehin ko ang kaliwang gilid. Okay. Agad na gumawa ng plano sina Santino at Gloria. Void Sword Technique. Ipinatawag ni Santino ang high-level sword technique ng kanyang sekta. Di nagtagal, lumitaw ang mga layer ng enerhiya sa paligid ng sinaunang tansong espada. Mabilis itong naging isang halos nakikitang hugis ng mahabang espada, at sa huli, naging ilang talampakan ang haba. Pasulong. Ikinaway ni Santino ang kanyang braso, at ang matinding enerhiya mula sa kanyang espada na naging isang malaking espada ay naging milyon-milyong maliliit na talam.
Ang mga talon ay halos kasing laki ng isang ordinaryong punyal. Pinalibutan ng dagat ng mga espada si Levi mula sa lahat ng direksyon. Ang huli ay walang pagkakataong makatakas. Swoosh! Mamatay ka, Levi. Kasabay nito, winawagayway din ni Gloria ang kanyang mga braso. Ang mapanirang enerhiya ay napalitan ng mga patong ng anino na tila isang palad. Humarap ito kay Levi at akmang sasampalin siya. Tamang-tama ang pagtutulungan ni na Gloria at Santino. Ang nakakatakot na enerhiya ay nagpang-inig sa lahat. Nag-aalala sina Winona, Mia, at ang iba pa na baka masaktan si Levi. Kaya naman, sumulong sila, gustong tumulong. Huwag kang pumunta dito. Ako na mismo ang haharap sa kanila. Desidido ang tono ni Levi. Walang puwang para sa negosasyon. Napatigil ang lahat sa kani-kanilang landas. Walang nang ahas na gumalaw ng padalos-dalos. Siyempre, hindi naman sinusubukan ni Levi na maging mayabang kanina. Nasabi lang niya iyon dahil alam niyang hindi masyadong makakatulong ang iba laban sa pinagsamang atake ni na Santino at Gloria. Bukod dito, maaari akong magambala kung sila ay mapinsala ng husto dahil sa malaking pagkakaiba sa mga kasanayan at kakayahan. Mas mabuti pang harapin kung mag-isa ang dalawang iyon at kaya ko pang ilunsad ang mga atake ko nang hindi nag-aalala sa mga tao sa paligid ko. Ang ganda, humanga si Levi. Kaagad, ipinadala niya ang kanyang pangunahing pamamaraan, at ang mga layer ng energy shield na may gininto ang halos ay lumitaw sa kanyang paligid. Klang, klang, klang. Ang mga tunog ng mga blades ng enerhiya ay patuloy na tumama sa kalasag ng enerhiya, na nagresulta sa mga tunog na nakakatusok sa tainga. Gayunpaman, ang mga pag-atake mula sa dagat ng mga espada ng enerhiya ay napinsala lamang ang pinakalabas na layer ng kalasag ng enerhiya ni Levi, at ang enerhiya ay nagamit na ng lubusan. Kahit sa pag-atake ni Gloria, hindi man lang mahawakan ng dalawa ang sando ni Levi. Ito lang ba ang meron ka? So, ito ang kapangyarihan ni Santino mula sa Voidsec. Panunuyan ni Levi. Mababa ang tingin niya sa kanila nang hindi tinatago. Nagumbok ang mga ugat sa noo ni Santino, at nagngangalit si Santino nang napakalakas na maririnig ang tunog ng mga kalansing ng ngipin. Si Santino ay iginagalang sa loob ng Voidsec. Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kahihiyan. Huwag kang masyadong mayabang, Levi. Nasa akin pa ang trump card ko. Maghanda para mamatay. Matigas na sigaw ni Santino, at inihagis niya ang sinaunang tansong espada. Ang sinaunang espada na nakabitin sa himpapawid ay pumihit ng masigla, kumukuha ng espiritual na enerhiya mula sa lahat sa paligid nito. Buzz, buzz, buzz. Ang sinaunang tansong espada ay bahagyang nag-vibrate na may malalim na paghiging na tunog habang sinisipsip nito ang espiritual na enerhiya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3738 ang nakakapangilabot na kapangyarihan ng isang pisikal na tagapagsasaka. Sa gaanong kakaunting nagmumuni-muni na enerhiya sa makamundong mundo, imposibleng matipon ang ganoong kalakihan na enerhiya para sa espada sa napakalaking panahon. Dahil sa pagkabalisa sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, naipasok lamang ni Santino ang sarili niyang enerhiya sa sinaunang espada upang palakasin ito. Hindi rin tumayo si Gloria habang sinimulan niyang gamitin ang matinding pamamaraan ng paglamon. Hindi nagtagal, binalot siya ng itim na enerhiya bago ito naging isang itim na talam ng enerhiya na ilang talampakan. Ang kapangyarihang nagmumula sa talam ay napakalakas kaya nasira ang hangin sa paligid nila. Whoosh! Ang pagkakaroon ng isang kinakaing unti-unti, ang Black Energy Blade ay lubhang nakakalason, na ginagawang nahihilo ang ilan sa mga taong may mas mababang antas ng paglilinang kapag nilalanghap nila ang nakal-alasong gas. Sisingilan. Kasunod ng battle cry ni Santino, muling umatake ang dalawa. Kumilos kasabay ng sinaunang bronze sword, hinawakan ito ni Santino gamit ang magkabilang kamay habang sinisingil niya si Levi, na nagpuntirya sa kanyang puso. Kasabay nito, inihagis ni Gloria ang kanyang Black Energy Blade sa leeg ni Levi. Pareho silang mabilis na gumagalaw, at sa isang kisap mata, narating na nila si Levi. Isang malabong ngiti ang sumilay sa labi ni Levi. Ngayon ito ay mas katulad nito. Masasabi niyang ito na ang limitasyon ng kanilang kapangyarihan. Mukhang lalabas na silang lahat. Ito ang magiging pinakamalakas nilang atake noon. Kahit na nasa isip iyon, hindi kumilos si Levi para iwasan ang mga papasok na pag-atake.
Sa halip, sumugod siya papunta sa dalawa, nakipagkita sa kanila. Sinusubukan mo bang pilitin ang pag-atake ko gamit ang iyong mga kamay? Ha, talagang hinihiling mong mamatay, Levi. Sumibaw lang galit sa loob ni Santino dahil hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabastos si Levi. Kahit ang sarili kong Panginoon ay umiwas sa ganoong pag-atake alang-alang sa kaligtasan. Sumili ang galit sa mga mata ni Gloria. Di asterisk man ikaw, Levi. Hindi mo ba kami masyadong minamaliit? Ito ang pinakamalakas na pag-atake na maaari kong ilabas, at haharapin lang ito ni Levi gamit ang kanyang mga kamay. Sa sumunod na sandali, gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay naiwang nakatulala. Splaying his hands, Levi actually managed to block their attacks. Paano? Paano ito posible? Parehong hindi natarante sina Santino at Gloria sa eksenang naglalaro sa harapan nila, kahit gaano pa sila kalakas sa kanilang pag-atake, hindi pa rin nila maabot si Levi. Bagamat nagawa nilang makalusot sa kanilang patong ng enerhiya na bumabalot sa mga kamay ni Levi, ang kanilang mga pag-atake ay nabigong tumama sa kanyang balat. Nakabitin sa himpapawid, ang tatlo ay nagkagulo. Ngayon, mamatay ka na. Sa pagpapakawala ng isang mabangis na dagandong, isang alon ng marahas na enerhiya ang sumambulat mula sa loob ni Levi, na kumalat mula sa kanyang palad patungo sa kanyang paligid sa mabilis na bilis. Basag. Ang itim na talam ng enerhiya ni Gloria ay halos agad na nabasag. Hindi makayanan ang napakalaking presyo mula sa pagsabog ng enerhiya na itinapon ni Levi, pinalipad siya pabalik. Puff! Sa pilitang umatras ng ilang hakbang, hindi na niya ito napigilan at umubo ng isang subo ng dugo. Si Santino ay hindi rin naging maganda dahil siya ay nakapagpumilit lamang ng mas matagal kaysa kay Gloria. Ang enerhiya na bumabalot sa sinaunang tansong espada ay nabasag ng kapangyarihan ni Levi, at ang mismong espada ay nabasag sa ilang piraso. Bam! Hindi nagtagal, pinalipad si Santino ng mahigit 10 talampakan ang layo bago siya bumagsak ng husto sa lupa. Dinurog niya lang ang espada gamit ko ang kanyang mga kamay. Isang panginginig ang bumagsak sa mga gulugad niya at ni Gloria sa pagpapakita ng kapangyarihan ni Levi. Napuno ng takot at takot ang kanilang mga mata. Napalunok si Gloria. Kahit na si Levi ay isang pisikal na magsasaka, hindi ba't ang antas ng lakas na ito ay medyo labis. Pagkatapos ay sinilip niya si Santino at nagulat na nanginginig ang buong lalaki, ang mukha nito ay kasing putla ng kumot. Ang sariwang dugong tumutulo sa kanyang bibig ay kabaligtaran ng kanyang maputlang kutis. Halatang halata na siya ay malubhang nasugatan. Nilamon ng kawalan ng pag-asa si Santino habang umiiyak, ang espada ko. Ang sinaunang tansong espada ay isa sa kanilang mahalagang talam na natitira sa sekta. Hindi ako makapaniwalang dinurog ito ng isang tao mula sa makamundo-mundo. Paano ko ito ipapaliwanag kay Master pagbalik ko? Sa sekta. Hindi, huwag muna nating isipin ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang makatakas kasama ang aking buhay. Umalis, malakas na pag-iisip ng pagtakas ang pumuno sa isipan ni Gloria at Santino. Mga Fatalis Warriors ng Glorian Order, protektahan si Lord Gloria habang pinapa-address niya siya. Sa sandaling ibinigay ang utos, daan-daang mandirigma ng Fatalis ang sumugod upang protektahan ang kanilang pinuno ng sekta. Kabilang sa kanila ay si Grant at ang iba pang paladin mula sa Void Sect na lumapit upang protektahan si Santino. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3739 na pagtakas ni Gloria. Sisingilan. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang pinakawalan ni Levi. Lahat ng Fatalis Warriors na sumusugod sa kanya ay biglang napatigil sa kanilang mga landas. Bam! 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 Nagspray ng dugo, at 12 ng mga Fatalis Warriors ang namatay sa isang iglap. Gayunpaman, kahit na makita ang kanilang mga kasamahan na namatay sa isang trahedya na kamatayan, ang natitirang mga mandirigma ay patuloy na sumulong ng walang takot, para sa kanilang mga isip at matagal ng kontrolado ni Gloria. Samantala, ang mga miyembro ng base sa wakas ay natauhan, at sila ay nagmadaling lumapit upang mag-alok ng kanilang tulong. Bagamat mahina ang lakas ng Fatalis Warriors kumpara kay Levi, ang napakaraming bilang nila ay napatunayang napakalaki para mahawakan ni Levi. Sa katunayan, pinabagal nila siya. Ito naman ay lumikha ng pagkakataon para makatakas sina Gloria at Santino.
Huwag mo nang isipin ang pagtakas. Si nanay ni Levi ang tingin kina Gloria at Santino. Matapos harapin ang mga Fatalis Warriors sa kanyang harapan ng mabilis hanggat maaari, gusto niyang habulin ang dalawa, na nagbabalak na wakasan ang kanilang buhay. Gayunpaman, sa sandaling itinaas niya ang kanyang mga paa, dalawang figure ang hamarang sa kanyang dinaraanan. Kailangan mo munang dumaan sa amin kung gusto mong makarating sa Santino. Ito ay dalawang paladin mula sa Void Sect. Bagamat alam nilang hindi sila ang kapareha ni Levi, wala silang ibang pagpipilian kundi ang mag-alok ng kanilang tulong dahil mas masahol pa ang kahihinatnan nila kaysa kamatayan sa mga kamay ni Santino at Void Sect sakaling piliin nilang tumakas. Dahil dito, maaari lamang nilang kunin ang anumang lakas ng loob na natitira sa pag-asang maantala si Levi sa halaga ng pagkakasugat. Dahil gusto na ninyong dalawa na mamatay, ikalulugod kong ibigay sa inyo ang inyong kahilingan. Walang pinipigilan si Levi habang naglalabas ng dalawang suntok. Ibinigay ng dalawang paladin ang lahat para harangin ang kanyang pag-atake ngunit, sayang, naging tambak sila ng alikabok sa sandaling tumama sa kanila ang mga suntok ni Levi. Isang segundo lang ay tuluyan ng nalipol ang dalawang paladin. Walang pag-aalinlangan, nagsimula si Levi patungo sa direksyon kung saan umalis sina Santino at Gloria. Gayunpaman, dahil sa isang segundong pagkaantala na iyon, hindi mabilang na mga Fatalis Warriors ang muling nakasunod kay Levi. Kahit na nagawa niyang wakasan ang buhay ng isang mandirigma sa bawat suntok na kanyang ibinibigay, hindi pa rin ito sapat na mabilis, at napilitan siyang manatili, lalo na't mas maraming miyembro ng Glorian Order ang sumusugod sa base. Bagamat maaari niyang piliin na pabayaan ang Fatalis Warriors at ipagpatuloy ang kanyang paghabol kay Gloria at Santino, ang pag-iisip ng kanyang mga aksyon na naging sanhi ng pagkasawi ng mga miyembro ng base ay nagpigil sa kanya. Wala siyang pagnanais na panoorin ang pagkamatay ng kanyang mga kasama, kaya't maaari na lamang siyang bumalik upang labanan ang mga pag-atake ng Glorian Order. Isa lang ang plano ni Levi, ang patayin ang pinakamaraming tagasunod ng Glorian Order hanggat kaya niya upang ang mga miyembro ng base ay magkaroon ng mas kaunting mga kaaway na dapat harapin. Sa paghawak ni Levi sa harap na linya, ang labanan sa lalong madaling panahon ay pabor sa base. Bukod dito, ang Glorian Order ay kaya lang tumagal ng matagal dahil sa dami nito. Sa pagpuputol sa kanila ni Levi sa kaliwat kanan, naging malinaw kung gaano one-sided ang labanan. Kasabay ng pagtakas ni Gloria, nawalan ng gana ang mga tagasunod ng Glorian Order na ipagpatuloy ang laban. Patayin silang lahat, hindi natin dapat bigyan ang Glorian Order ng anumang pagkakataon na muling mabuo sa hinaharap. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang utos ni Levi, ang mga miyembro ng base at ang kanilang mga kaakibat na puwersa ay nagsimulang lumaban sa lahat ng mayroon sila. Sa huli, ang Glorian Order ay dumanas ng malaking casualty kasama ang mga miyembro ng Heavenly League at ang 80 disipulo ni Bruno ay natalo ang karamihan sa kanila. Wala pang 2 oras, nagawa nilang puwersahin ang mga tagasunod ng Glorian Order at ang mga basalyong puwersa nito na umatras ng 12 milya pabalik. Pinangunahan ni Levi ang kanyang mga kasama sa ganap na tagumpay. Hindi nagtagal, kumalat ang balita ng labanan sa bawat sulok ng mundo. Hindi nagtagal ay nakarating ito sa pandinig ng mga labi ng iba't ibang puwersa na natalo ni Levi noon. Iyan ang mga taong nag-aasam na si Levi at ang kanyang mga alagad ay higit na mapuksa. Si Levi ay napakalakas. Hindi ako makapaniwala na pati ang mga makapangyarihang nilalang ni Kenfort ay nilipol niya. Hindi namin kayang masaktan si Levi in the future. Narinig kong tinapos niya ang buhay ng 4 na malalakas na manlalaban mula sa Kenfort sa isang suntok lang. Masyado siyang nakakatakot. Kahit na ang isang malakas na paksayon tulad ng Glorian Order ay nabigo na ibagsak siya. Sa tingin ko, mas mabuti kung maghanap muna tayo ng mapagtataguan sa ngayon. Dahil doon, nagsimulang humiga ang iba't ibang puwersa, dahil sa takot na mapuko ang galit ni Levi kung ipagpatuloy nila ang panonood ng palabas. Samantala, hindi tumigil si Levi at ang iba pa matapos makamit ang tagumpay. Ipinagpatuloy nila ang pagtugis sa mga nabubuhay na tagasunod ng Glorian Order na may planong patayin sila minsan at magpakailanman. Kasabay nito, si Gloria at ang iba pa ay nakatakas pabalik sa ligtas na pagdating sa base ng Glorian Order. Bagamat sila ay nasa medyo kalunos-lunos na kalagayan, ang galit na kumukulo sa loob nila ay nagpatuloy.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3740 pagtakas sa Kenfort. Kung hindi dahil sa mahiwagang Gayuma, ang mga panloob na pinsalang dinanas ni Gloria ay napakahirap para sa kanya upang malagpasan. Bukod sa kanya, ligtas ding nakabalik sina Wade, Santino, at Grant sa base ng Glorian Order. Para sa iba pang apat na paladin ng Void Sect, inialay nila ang kanilang buhay upang matiyak ang kanilang pagtakas. Si Santino ay sumasabog sa galit. B*man na B*starred mula sa makamundong mundo. Siguradong buburahin ko silang lahat sooner or later. Ramdam na ramdam niya ang paglabas ng kanyang mga ugat nang maisip niya kung paano winasak ni Levi ang sinaunang tansong espada na regalo ng kanyang amo. Galit, bumulong siya, paano ko ito ipapaliwanag kay Master? Dahil sa labis na emosyong bumabalot sa kanya, nagsimulang tumulo ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Mabilis na naglagay si Santino ng ilang table tasks sa kanyang bibig para pakalmayan ang sarili. Para naman kay Grant at Wade, nakayuko sila, mukhang nanlulumo. Ang pagmamataas at banta na kanilang ipinalalabas sa simula ay wala kahit saan. Nang maisip ni Grant kung paano tinapos ni Levi ang buhay ng kanyang mga kasama sa isang suntok, isang panginginig ang dumaloy sa kanyang gulugad. Habang nagpapasa ng ilang table tasks kay Gloria, hinimok ni Santino, "Gloria, pumunta ka na at mag-impake ka ng mga gamit mo. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito kaagad. Duda ako na kayang pigilan ng iyong Fatalis Warrior si Levi ng matagal. Sa palagay ko ay kakatok na sila sa ating mga pintuan sa lalong madaling panahon." Kahit na nabigo akong makuha si Forlivia para tumulong sa aking paglilinang, gagawa si Gloria ng magandang kapalit dahil isa rin siyang kababalaghan. Bukod dito, mayroon siyang mahusay na husay sa pakikipaglaban. Ang pagdadala sa kanya ay nangangahulugan na magkakaroon kami ng karagdagang tulong kung maabutin kami ni Levi. Sa tulong niya, ang ating pagkakataong makatakas ay tataas ng husto. Nang marinig iyon, magalang na sumagot si Gloria, naiintindihan. Batid niya na ang tanging taong maaasahan niya sa ngayon ay si Santino. Sa pamamagitan lamang ng pananatiling tapat sa Void Sect masisiguro ko ang aking kaligtasan upang isang araw ay makapaghiganti ako kay Levi. Nagmamadaling inayos ni Gloria ang kanyang mahahalagang gamit bago pumili ng 100 sa kanyang pinagkakatiwalaang piling mga aid para makatakas kasama si Santino. Natural, hindi niya nakalimutang dalhin si God Crusher. Itinali niya ang espada sa likod niya. Ang espadang ito ay ang tanging bagay na tumitiyak sa aking pananatili sa Void Sect. Bago siya umalis, tinanong niya, "Bone Grandmaster, naihanda mo na ba ang mga gamot?" "Handa na ang lahat," ang sagot ng Bone Grandmaster. "Huwag kang mag-alala, Lord Gloria, tiyak na magbibigay ito ng malaking sorpresa kay Levi at sa kanyang barkada." Nasiyahan, tumanggo si Gloria. "Natutuwa akong marinig iyon. Halika, kailangan na nating umalis ngayon." Dahil doon, inilikas nila ang base ng Glorian Order at sinundan si Santino at ang iba pa. Hindi nagtagal matapos makatakas si Gloria at ang iba pa, dumating si Levi at ang kanyang barkada sa hangganan ng corpse pit. Pinunasan ng pawis sa kanyang noo, nagbabala si Phoenix, "Boss, may problema sa harapan." Tumingin si Levi sa direksyon na itinuturo ni Phoenix at nakita niya na ang lupain sa harapan nila ay nababalot ng makapal na ulap. May nanunuot na ginaw sa hangin na umihip, at tila may mga figurang nagkakagulo sa ulap. Ang mga galaw ng mga figure ay kakaiba. Kung tutuusin, mukhang matigas ang mga ito, na para silang mga puppet na gumagalaw sa tulong ng mga kwerdas na nakakabit sa kanila. Nagpakawala pa sila ng ilang nakakatakot na pag-iyak, katulad ng tunog ng mga multo sa horror movies. Sinabi ni Asher Dragon sa mahinang boses, "May chismis na ang corpse pit ay isang lugar na puno ng negatibong enerhiya." Hindi nakatulong na pinatay ni Gloria ang marami sa kanyang mga kaaway sa dakong huli sa lugar na ito, na nagdaragdag sa negatibong enerhiya na narito na sa unang lugar. Idinagdag niya, "Bukod dito, sa kung gaano kahusay si Bone Grandmaster sa lahat ng uri ng pangkukulam, tiyak na gumamit siya ng ilang mga espesyal na diskarte upang makontrol ang mga bangkay na iyon." Bilang tugon, malamig na utos ni Levi, sisingilan. Walang paraan na siya ay sumuko ngayong nasa bingit na sila ng pagtatapos ng Glorian Order. "Tatapusin ko ang Glorian Order minsan at para sa lahat, baka guluhin nila ang base sa hinaharap.
Sa pagpapakawala ng kanilang mga sigaw sa labanan, ang mga miyembro ng base at mga kaakibat na puwersa ay nakipagdigma sa mga buhay na bangkay. Gayunpaman, dahil sa napakaraming mga bangkay at ang katotohanang hindi na sila nakakaramdam ng anumang sakit o pagkahapo, ang mga pag-atake na ginawa ng panig ni Levi ay hindi nagbunga ng anumang tagumpay. Nang makita iyon, umungol si Levi, "Umalis ka sa daan ko.